ang pinakamasaya kong na experience every day, sabi niya, is pag pumunta ako sa mga bahay ng mga anak ko at pagpasok ko, sasabihin ng anak ko, tayo gusto mo ng kape. Sabi ko, tayo bakit? Anong masaya doon? Kasi, ibig sabihin nun, wala silang pangangailangan. Kasi pag pumasok ako sa bahay nila at sinabi nilang, tayo, pero naman pera, pambayad sa Meralco. Tayo painom naman ng pera, pambayad sa matrikula. Ibig sabihin nun, may problema. Pero pag pumasok ako at sinabing, tayo gusto mo kape, ibig sabihin nun, ayos ang buhay ng anak. What I learned in life is, not everything is permanent eh. Alam mo, sooner or later, isosoli mo yan eh. Hinira mo lang yan eh. Diba? So gusto ko, pag binalik ko yung posisyon, sasabihin ng tao, sayang nawala. Kesa sa buti na lang natapos. Whether binoto kita o hindi, ikaw na ang presidente ng Pilipinas, too good. Kasi lahat ng gagawin mo, makikinabang ako. Or magsisisi kami. There is nothing wrong with dreaming. And there is definitely nothing wrong with ambition. Diba? Kasi talagang, yun lang naman talaga ang pupuntahan mo eh. Paano ka magsasucceed sa buhay kung hindi ka mag-aambisyon? Paano po ba makahanap sa ating mga lalaki ng wife po na talagang ibibuild kayo, susuportahan kayo at mamahalin kayo? Parang mas maganda, paano niya ako nahanap? Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si former Vice Mayor Rex Mangubat. Nagsilbi rin po siya bilang isang councilor, isang board member at nakatatlong termino po siya bilang vice-alkalde ng Dasmariñas, Cavite. Sa kasalukuyan po ay isa siyang food blogger na nag-iikot sa mga lokal na kainan. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong kaalaman, pananaw, tungkulin at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ang lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Vice Mayor Rex, maraming salamat po sa pag-imbita sa amin dito sa office niyo po. Sobrang ganda po. Tinuro niyo po kami kanina sa operations niyo po. Ang ganda po ng company niyo. Pero gusto ko lang po sanang first and foremost po, i-comment po kasi in around 3 months ago pa po namin in talks po yung interview natin. And nasabi po sa akin ni Ma'am Grace na last term niyo na po nung itong nagdaan na term niyo po. Parang i-make sure po ni Ma'am Grace na tapos na po yung term niyo para po masigurado na walang political agenda yung magiging interview namin. And with that po sir, sobrang na-earn niyo po yung immediate respect and admiration ko po kasi para po sa mga nanggaling po sa people in power, sobrang respectable po na naintindihan niyo po yung mission namin at nag-resonate po kagad sa naintindihan niyo po na mas gusto nating ma-share yung philosophy, Right. yung knowledge, yung wisdom. So maraming salamat po talaga. Vice, punta na po tayo sa unang tanong. Kadalasan po nilalagyan namin ng onting bigat yung unang tanong para po maset lang yung pace natin. Okay. Vice, para sa inyo po, since naghawak po kayo for 21 years ng mga positions in power po, para sa inyo po, what does power mean to you? Power definitely is not always given sa lahat ng tao eh, di ba? Actually, it's parang blessing eh, na nabigyan ka ng yung power. No? Opo. Kaya sa akin, ang power should be treasured. It should not be abused. Kasi ang power kasi, it creates magandang buhay sa ibang tao eh. Di ba? You give the power to the people eh. Na kung anong kailangan ng tao, Opo. binabalik sa iyo because ikaw ang magde-decide, ikaw ang magtuturo, ikaw ang magsasabi kung paano nila ma-achieve yung hinahangad nila sa buhay. Opo. Tandaan mo, kagaya ko, I knew from the very start na temporary lang ako dito. Yes. Sooner or later, ibabalik ko rin yung position. And sooner or later, magre-retire ako. Kaya sabi ko, habang nandito ako, I will use that for good. Yes. Diba? Opo. Tsaka yun nga po, narinig ko po sa kung paano kayo ikwento ng wife niyo po. Talagang sabi ko, parang ang saya ng ganong buhay na
yung kahit po yung napangasawa nyo, talagang admire yung principles nyo po. Kasi yun po talaga yung ibinida po sa akin na hindi po kayo yung natatawag na trapo daw po. And nakita ko nga po yung mga platforms nyo po dati. Sobrang aligned din po sa mga vision po namin. Pag-usapan po natin mamaya. Pero may comment ko lang po ulit kayo na pag-usapan natin behind the scene po kanina. Na in 21 years of service po, never po kayong kumuha ng contract sa government Oh yes. in relation po sa power. Kasi yun po parang saan po nang galing yung alam nyo, yung wisdom nyo enough na yung power hindi dapat i-abuse. Kasi alam mo, ang isang tao naman ginajudge yan at the end. Apo. Hindi naman during the start or in the middle of your career. Palagi yan ang maghuhusga sa'yo sa huli. Opo. Diba? So, pag in-abuse mo yung power mo o ginamit mo for your self-interest, palagi sasabihin ng tao yung sayang. Diba? Kasi ako, from the very start, nung tinulak ako na tumakbo sa politika, which I never had any intentions na tumakbo. 2004 yon. Na-encourage lang ako ng mga kamag-anak ko na tumakbo. Sabi ko, yung mga kapatid ko nga noon, ayaw nila Opo. Ayaw. Kasi sabi na, huwag ka pumasok sa politika, magulo yan. Baka kung ano mangyari pa sa iyo dyan. Diba? Opo. Alam mo naman sa Pilipinas. Yes. Diba? So, ang pangako ko lang sa kanila, basta payagan niyo ako. Kahit kay Grace, sa asawa ko, Opo. sa mga anak ko, sabi ko, payagan niyo ako. Basta ang pangako ko sa inyo, if and when I leave public service, gusto ko marinig sa tao na sayang na wala, hindi yung buti na lang Buti na na. wala. Di ba? Opo. Nakakatuwa sa'yo na parang meron na kayong technically na protektahan niyo yung sarili niyo from the start. Na alam niyo yung dahilan kung bakit kayo pumasok dun sa posisyon. At naging madali rin sa inyo yung pag-let go dun sa position. No? Oo, kasi ang parents ko, both my parents kasi government employee sila eh. Ang mother ko was with COA, Commission on Audit. Ang father ko naman was nag-start out siya as the medical officer ng Manila Fire Department. Until nag-active siya sa PNP, kaya he retired ng Surgeon General. Siya may hawak ng lahat ng ospital ng pulis sa buong Pilipinas. So nakita ko yung serbisyo nila sa gobyerno. And in reality talaga, nung time nila, sinasabi nila, mag-private ka. Kasi sa gobyerno, mababa sweldo. Opo. Pero sa ngayon, alam mo, nakita ko talaga, maganda ang public service. Opo. Maganda ang benefits. Maganda. In reality, kagaya ng GSIS, mas Opo. maganda kaysa sa SS. Yun. So, palagi kong sinasabi na hindi lahat pinagbibigyan na maging politiko eh. Opo. Maraming umasam. And in reality, ang nakausap ko yung COMELEC dati, before the elections, sabi nila, after the next day after the elections, kalahati ng nag-file, talo. And that was, parang 400 lang ang mananalo in the whole Philippines. Opo. So, yung kung 800 yung nag-file, talo yun, sabi Opo. niya. So, nakita mo na talaga ang daming gustong mag-lead, gustong maging politiko, gustong Opo. maging political position. Pero it is not always given, di ba? Totoo. Kumbaga, yung opportunity na makapag-serve, Yes. rare opportunity. So parang if you have the right principles and the right motivation to do that, parang napakaganding opportunity rin po to influence others po. Yes, oo. Opo. Pero atras lang po tayo, Vice. Okay. Kamusta naman po yung pagkabata niyo, if I may ask po? Okay. Alam mo nung sabi ko sa'yo, government employee, both my parents Opo. eh. So, bagaman nakapag-aral tayo sa magandang school, no? Ang nagpa-aral kasi sa amin talaga, ang nagbayad ng matrikula namin, lolo ko Opo. on my mother's side. Pagkatapos, yung kuya ko naman, ang nagbabayad naman, yung grandparents ko sa father's side. So, bagaman public servants lang ang both parents ko, nakapag-aral kami sa Lasal Green Hills. Ano mo po pala tayo pareho? Oh, yes. So, totoo yun. Lahat kami Lasalite. Lasalians. Opo. Actually, we are the 4th generation, no? Kahit college po? Oh, hindi. Yung Ay, mga anak ko. okay. Kasi yung, ang kapatid ng mami, admissions directress ng Lasal Opo. eh. So, lahat kami, 4 generations na kami. Yung apo ko ngayon ang 4th Opo. generation. Diba? So, sabi ko nga, napakaswerte namin na bagaman mababa ang income Opo. ng parents ko,
ang bait naman ng mga grandparents namin. Opo. That was why we were able to study sa isang magandang school. Opo. Pero sa katotohanan, very simple ang buhay namin noon. Matatawa ka talaga pag nakwento ko sa iyo yung buhay namin. Opo. Sige po, kung magkwento po kayo ng mga best memories nyo nung pagkabata. Okay. Nung bata kami, nakatira kami sa San Andres. Opo. Malapit sa Malate Church. Malapit sa San Andres Market. Opo. So, ang paligid namin doon, looban. Opo. We really grew up in na pag pumasok ka, mayayaman ang kasama mo. Pag umuwi ka, barkada mo. Opo. Talagang tambay, di ba? Opo. Tambay. So, natuto tayo doon. Naging flexible tayo. Natuto tayo na pag ito kasama natin, adjust tayo Opo. para masaya, di ba? Ganun naman yun di ba? Ang barkada, palagi sila masaya mong kasama. Ngayon, doon sa Malate, sa San Andres, matatawa ka talaga noon. Pagka, tawag dito, pagka umulan, pag bagyo, magyayakagan na yan. Opo. Magmamadyong kami. Tama dyan. Madyong. May tong. Opo. Pagka natapos na yung madyong na, sa looban yun sa Opo. looban. Pagkatapos ng madyong, kung ano yung tong, Opo. ibibili namin ng gin. Tama. Yun lang kaya namin ma-afford Opo. Isipin mo nga, San Miguel Beer noon, isang case, 24 pesos, hindi namin mabili yun. Opo. So kung ano yung tong, yun ang bibili namin ng gin. Pag pag kulang, kalamansi. Opo. Pag may sobra, ano tawag dito? Lime juice. Mm. Social ka na noon. Ang pulutan namin noon, Betamax, Adidas, tawag dito, Walkman, di ba? Yung Opo. ulo ng manok, paa. Ganyan kami noon. Opo. And in reality talaga, masaya. Opo. Masaya kasi kasama mo yung mga tao na nagbibigay ng meaning din sa araw-araw mong Opo. paglabas ng bahay, di ba? And tatawa rin ako noon kasi ang father ko, susunduin pa ako. Kasing nalasing ka na sa gym, di ba? And then ang nakakatuwa noon kasi, ang dami mong nakakahalubilo. Opo. Ang dami mong nakakahalubilo. Sipin mo, sa umaga, ka-basketball mo. Sa after lunch, kainuman mo. Lalo na yung may mga barkada kaming babae, kung pwede sabihin, Opo. pagka kainuman mo ng hapon, yung mga Opo. babae, pagdating ng mga alas 5, kakalas na sa iyo yun. Opo. Kasi bakit? Magbe-makeup na yun. Opo. Papasok na sa bar. Oo. Pagkatapos the next day, Opo. paggising mo, makakasalubong mo sila. Mga 7 in the morning. Opo. Kasi magja-jogging ka, makakasalubong mo. Kasi, ayos ba? Ayos naman. Nagkaroon ng 4 na customer. Ganyan, di ba? And then, ganun ulit. The cycle was paikot-ikot, pero masaya ka. Masaya po. Ang ganda sir, no, na parang kahit po nang galing kayo sa humble beginnings and humble community, Oo. sobrang nakitaan nyo ng saya at ng excitement yung buhay na gano'n, no? Pero matanong ko lang din po, yung pag-immerse nyo po ba sa mundo ng gano'n, yung pagkamasang Pilipino, kasi technically po, kahit po nasa educated class kayo, yun po, yung kinikwento yung araw-araw na buhay nyo, mas immerse mas immerse sa masang Pilipino kaysa sa buhay ng elite or parang sa buhay ng mga middle class. Pero alam mo kasi, ganito yan eh. Apo. Nung bata ka, hindi mo naman alam na masa yan. Apo. Hindi mo naman alam na mayaman yan. Nakikita mo lang yung mayaman. Maraming kotse, Apo. di ba? Yung kasama mong masa, ang bahay, kung saan ka nagmamadyong, kailangan tumigil ka kasi doon sila natutulog. Apo. Di ba? So, sa akin, wala akong nakikitang ganon. Opo. Bata ka. Basta nakikita ko noon, masaya ka. Masaya. Yun Opo. naman yun eh. Di ba? The most happiest time of your life is nung kabataan mo. Kabataan mo talaga. Di ba? Opo. So, wala. Hindi never kami lumaki doon sa, dito tayo sumama, mayayaman to. Opo. No, hindi. Opo. Basta, kahit mayaman niya, kung di mo naman type, Oo, kahit di mo mo masaya. sasamahan. Di ba? Pagka ito naman, masa, okay naman kasama. Di ba? Ganun lang yun. Opo. What makes you happy, yun ang importante. Opo. Pero pagdating po kunyari sa yung, di ba, sa serbisyo nyo po bilang vice mayor and bilang politician po, nakatulong po ba sa pagtingin nyo sa serbisyo yung pag-immerse nyo o yung parang yung yes. buhay nyo sa Yes. mundo ng mga normal na Pilipino? Definitely. Kasi, kasi alam mo, Das Marinas kasi, malaki ang resettlement area namin dito. Opo. Malaki. Kasi during the International Monetary Fund, Opo. way back, baka hindi ka pa buhay noon. Hindi ko po alam. Baka iniisip ka pa ng tatay mo 1995 noon. po. Oo. So, sa yun, dinemolish lahat ng mga squatter. Opo. Sa Pasay, sa Rojas Boulevard, sa Tondo, ganyan, no? Sa Makati.
at dito nilipat sa Dasmariñas. So we have a very, very big population of resettled people. Opo. So sabi ko nga, kailangan malaking bagay yung alam mo yung kung ano yung pinanggagalingan nila. Opo. Kung ano yung hinuhugot nila, di ba? Kasi kung hindi mo nakita nung kabataan mo yun, may hirapan kang intindihin yun. There were times kasi napupunta kami sa Patay, Opo. doon sa resettlement area, sa Bagong Bayan, sa tabing creek, Opo. ika nga, laylayan, na hindi ka pwedeng magsabay-sabay pumasok ng mga kasama mo kasi babagsak yung bahay. Opo. So, talagang doon mo nakikita sila nangangailangan talaga ng tulong. Diba? Kasi hindi naman sila yung mga taong pupunta sa'yo kasi nahihiya sila. Literally talaga, they feel na napakaliit ng tao nila, ng pagkatao nila. So, ikaw ang pupunta sa kanila. Alam mo, syempre, limited din naman ang ating resources. Pero, yung the mere fact lang na makiramay ka, malaking bagay yun. Opo. Sobrang laki po. Matanong ko lang po, kasi di ba yun po, yung mga panahon na yun, estudyante kayo nun eh. Na-curious lang po kasi ang nga po ngayon po, panakausap kayo, ang vice nyo po. Pero kamusta po kayo bilang estudyante? Tamad. Pareho Tamad tayo. ako. Kasi nagpapakatotoo ako sa'yo. Opo. Alam mo ba, pag nagre-reunion kami ng mga kaklase ko, Opo. di sasabihin ko, alam mo, di sasabihin nila, uy, swerte mo, vice mayor ka. Ay ko, alam mo, nung high school tayo, sa'yo lang ako kumukopya ng chemistry eh. Sa'yo lang ako kumukopya ng algebra. Opo. Hindi ko naintindihan yan. Hindi ko nga alam kung paano ako pumasa. And that's the katotohanan Opo. talaga. Wala ako sa numbers eh. Never ko nagustuhan ng numbers nung nag-aaral ako. Opo. So anything about chemistry, basta ganyan, algebra, Opo. trigonometry. Pareho po tayo. Goodbye tayo dyan. Opo. Goodbye tayo dyan. Galit ang tatay ko sa akin. Ano ba yan? Hindi mo maintindihan, di ba? Pero wala akong magagawa. Opo. Di ba? Ang aking palagi, mas tinitingnan ko ang isang tao sa wisyo over sa academics. Maniwala ka sa akin. Marami akong naging kaklase na laging honor student. Opo. Nung gumraduate kami na high school, Opo. bumaba yung isa naming kaklase, lahat ng medalya nasa kanya. Hinakot. Lahat ng, yung mga scholarship, nasa Opo. kanya. Pero, sa akin talaga, wisyo eh. Opo. Merong tamad, pero ang galing. Opo. Totoo Di ba? yun. Survivor, di ba? Kaya sabi ko, wisyo mas malaking bagay. Totoo. Tsaka parang nakita ko rin po, kahit nung sa akin, ito po yung mga naging kabatch ko. Right. Marami pong yung mga mga normal, kung hindi man mga bagsakin, yung mga normal na estudyante na mas parang nagsasucceed sa career o mas sumusubok sa negosyo, mas sumusubok sa ganun. Kesa sa mga achievers, kasi pili ko, napansin ko po sa mga achievers. Dahil nga po sanay silang sumunod sa sistema, so mas sanay sila na nagtatrabaho sa corporate, nagtatrabaho. Yung mga nakita ko pong dating yung mga medyo school bukol at mga sila yung mga matatapang mag-risk sa negosyo, mag-risk sa ganyan kahit wala pang puhunan. So ngayon po, para mas nakikita ko, ang galing, nakakatawa na parang dati ang inferior ng tingin namin sa sarili namin dahil laging nako-compare sa school na hindi kayo first section, sila ang gagaling ng grades. Pero ngayon po, nakikita ko na pinapatunayan ng naming mga school bukol. Mga school bukol. yung worth namin. Pero alam mo, basta in reality, malaking bagay yung school na pinag-aralan. Totoo po. Pero, it is not always a guarantee. I will give you a very good example. Mrs. ko, Opo. wife ko, public school product yan. Ganun po. Produkto ng public school yan. And yung chemical engineer yan. Pero, hindi niya pinili yung yung course sa chemical engineering. Kaya lang siya naging chemical engineering. Kasama niya ang nanay niya, ang aking mother-in-law, Opo. para mag-enroll sa UST. Kung ano yung pinakamalapit na college Opo. doon sa gate, kaya lang siya pumasok doon. Kaya totoo yan. Opo. Pero sabi ko nga, it is the determination of the person. Opo. Di ba? Kasi nung pinasok na niya yan, linibdib niya. Opo. Di ba? And para may pagyabang ko rin lang, Opo. they also came from humble beginnings. Opo. Ang father niya was, dispatcher ng Opo. The Just Transit. Pagkatapos ang mother niya noon, nagte-tailoring. Nagkantin. Opo. Because of dun sa mga empleyado ng De Diyos, dun siya yung kantin. No? Dun Opo. ang source of income nila. Marami ako natutunan sa mga in-laws ko. Opo. Very close kasi kami. Kasi kami ng wife ko. Opo. Nag-usap kami niyan before we got married. Sabi Opo. ko, basta kung ano yung parents ko at ano yung parents mo,
guarantee natin na we will be close to them. Opo. Kasi pinakamahirap yung hindi ka close sa in-laws mo eh. Totoo yun. Opo. So, okay naman kami. At lalo-lalo na yung father-in-law ko, he passed away. Pero ang dami kong natutunan doon. Alam mo, para ko lang sabihin sa'yo kung ano yung natutunan kung hindi ko makakalimutan Opo. sa akin. Nakatira sila sa Marikina eh. Opo. So sabi niya, Rex, alam mo ba ang pinakamasaya kong experience? Sabi niya, yung araw, kasi yung mga anak niya nakatira may mga kanya-kanyang bahay. Malapit sa bahay nila. Ang pinakamasaya kong na experience every day, sabi niya, is pag pumunta ako sa mga bahay ng mga anak ko at pagpasok ko, sasabihin ng anak ko, tay, gusto mo ng kape? Sabi ko, tay, bakit? Anong masaya doon? Kasi, ibig sabihin nun, wala silang pangangailangan. Kasi pag pumasok ako sa bahay nila at sinabi nilang, tay, pairam naman pera, pambayad sa Meralco. Tay, pairam naman ng pera, pambayad sa matrikula. Ibig sabihin nun, may problema. Pero pag pumasok ako at sinabing, tay, gusto mo kape, ibig sabihin nun, ayos ang buhay ng anak ko. Ang ganda po nun. Ang ganda po. Yung mga natutunan natin sa mga Opo. matatanda. Tsaka ang ganda po na kasi parang pinaintindihan sa'yo na yung mga simpleng bagay talaga yung makakapagpasaya sa'yo. And in reality talaga, yung simple things talaga, ang Opo. nagbibigay sa'yo ng wisdom Totoo. ng knowledge di ba? Opo. Sir, mapag-usapan lang po natin si Ma'am Grace po kasi sa totoo lang po, ang tunay na nag-contact sa akin para po mangyari itong interview si Ma'am Grace po. And tuwa po ako at medyo kinikilig ako nung dinidescribe po kayo ni Ma'am Grace sa akin. Kasi po parang sabi ko nung binabasa ko, parang ang saya naman makapangasawa ng ganyan kakamahal ng asawa. Wow. Kasi kita ko po yung admiration niya sa inyo, tsaka kung paano niya kayong ibida. Talagang sabi ko, ang saya. Tapos nung nakita ko pa po na yung career po ni Ma'am na may company, parang grabe power woman din pala si Ma'am. Pero kumbaga, yung pag-ano niya po sa inyo, yung pag-build up niya sa inyo, talagang parang that's the dream life para sa akin. So sir, kung mapunta naman po tayo, paano po ba makahanap sa ating mga lalaki ng wife po na talagang ibibuild kayo, susuportahan kayo at mamahalin kayo? Parang mas maganda, paano niya ako nahanap? Nagka-ano kami niyan. Tatanungin ko po in the future. Kasi yung first cousin niya, Opo. very good friend ko. Very, kumpare ko and all. Kinasal yung kapatid niya. So si Grace, nasa New Jersey siya noon eh. Opo. Umuwi yan para mag-abay. So nag-abay din ako noon. So nung during that time, nakita niya ako, hindi na siya bumalik ng New Jersey. Hindi, ganun lang yun. So, it started out like that, di ba? Opo. Isipin mo, from Cavite dati, pupunta ako ng Marikina. Opo. Para lang, dadating ako doon, mga 8, 9 ng gabi. From here, Tapos kwentuhan lang for a short time. Pagkatapos doon, uwi na ulit ako. Isipin mo, distance na Marikina. Opo. Diba? Pero, sabi ko nga sa iyo, I made it a point na hindi lang siya ang niligawan ko. Opo. Kundi yung family niligawan ko. Opo. Kasi pag ayaw sa iyo ng family, ang hirap eh. Totoo. Mahirap siya. So, from the very start, kailangan mag-establish ka kagad na okay kayo. Opo. Kasi syempre, very influential ang family, di ba? Opo. Pag sinabi ng magulang, ayoko Ayaw dyan, yan. Opo. patay ka na, di ba? Opo. So, kailangan ipakita mo rin na, mukhang okay naman, di ba? Pero you have to remember din, nung nag-propose kami, Opo. propose na, so mamamanhi ka na. Ang Dasmariñas noon, nung 1990, dito ginawa, namanhikan kami sa Marikina, Opo. bago siyempre, reciprocal, dito naman sa amin. Opo. Backward pa ang Dasmariñas noon. Opo. Kaya naalala ko, sabi ni Grace, sabi raw ng tatay niya, ano ba itong dadalhan ng yung pagdadalhan ng anak ko? Kasi, kami noon municipality lang kami noon. Opo. At saka yung tatayuan namin ng bahay, wala, empty lot. So, syempre, bilang ama, concerned ka na Opo. nangyayari sa anak mo, di ba? And that's natural, that's normal, di ba? Kaya kailangan i-prove mo na worth it ka, di ba? Totoo. Pero siyempre po, nung nagde-date na kayo ni Ma'am, paano niyo po nasabi sa sarili niya, siya na yung papakasalan ko? Alam mo ako, naniniwala kasi ako dun sa kasabihan na may trophy wife Opo. at may wife na pang-asawa. May babaeng pang trophy, may babaeng pang-asawa. Opo. Di ba? It does not necessarily mean na whether maganda or whatever yun, mayaman or what.
meron talaga kasing babae na, ito magiging nanay ng pamilya ko. Opo. Di ba? Kasi meron tayong mga nakilala na ang gaganda, di Opo. ba? Pero hindi sila yung yung mother Motherly, quality, opo. di ba? Hindi sila yung alam mong magiging hindi ko inaano sila, minamaliit, hindi. It's just that syempre yung bawat isang tao naman may qualities na Opo. hinahanap eh. At nakita ko kay Grace yun. Opo. Kumbaga yung nakita niyo po na pag naging nanay siya ng mga anak ko, Yes. mabuti yung kalalakihan ng mga anak. Kasi ano siya from the very start nakita ko driven eh. Opo. Nakita ko na gusto niya talagang mag-succeed. Alam mo, pagka gano'n ang partner mo, wala kang pupuntahan kundi pataas. Eh, Opo. diba? Yun. Kasi sa mga mentors ko po, pag nagtatanong ako, lagi pong number one na ina-advise po nila sa akin, kung gusto mo maging successful, piliin mo ng tama yung wife. Yes, tama yun. Opo. Tama yun. At saka syempre, isipin mo rin, yun din na sinasabi ng mga magulang nung nililigawan natin. Opo. Di ba? It Maghanap- works both ways eh. Di ba? Opo. Ano naman po, balik lang po tayo ng onti sa trabaho nyo naman po bilang sa politics po. Nung, di ba po, yun nga, nung sabi nyo, nung nag-aaral kayo, medyo school bukol, medyo ganyan. Kailan po nag-spark yung ano nyo for the service? Kasi, alam mo, nung bata ako, nung high school at saka nung nag-aaral pa ako noon, ang tawag na nanay ko sa akin, border. Aalis ako ng alas 4 ng hapon. Opo. Uwi ako niyan mga alas 8 ng umaga. Paggising mo, wala nang tao sa bahay. Kasi pumasok na sila sa work di ba? Mga kapatid mo, wala na rin. Pagkatapos nun, bago sila dumating, lalayas ulit ako. Kaya hindi kami nagkikita. So, ko noon, party goer, ganyan, barkada. Talagang kung saan kami pupunta. There was a time nga na yung isa kong kaklase, sinabi, pare, samahan mo ako, atid lang natin yung nanay ko. Opo. O sige, sabi ko. Yung pala yatid namin sa Mamburao, sa Mindoro. may ano sila, mayaman sila eh. May private plane siya. Opo. So, sumakay kami. So, lipad sa Mamburao. Pagdating namin ng Mamburao, na flat yung plano. Eto ngayon ang problema. Usapan doon, balikan. Opo. Di overnight kami doon. Opo. Wala pang cellphone noon. Kaya punta kami noon sa bangko, Opo. PNB, Philippine National Bank. Kasi meron silang shortwave. Opo. So tawag ako. So nag-shortwave kami na tawagan yung father ko, mother ko na nandito kami Sa Mindoro. Diyos ko, isipin mo lang ang Yung init galit. ng ulo ng magulang mo noon, di ba? Anong ginagawa mo dyan, di ba? So ganun kami noon. Ganun Opo. talaga kami. So meron talagang oras na hindi alam kung nasaan ka. Opo. Ngayon na-aksidente pa nga kami na sa kotse. Dinala ako sa ospital. Pagpasok ng father ko, alam mo sinabi ng father ko, yan ang nga ba sinasabi ko, yan ang aabutin mo eh. Di ba? So, ganun talaga yung buhay ko noon. Opo. And then there came a point na parang, ano to, hanggang ganito na lang ako. Kasi gigising ka pagising mo ganyan, may hangover ka pa. Kahit hawak mo yung kisame, umiikot pa yung kisame ganyan dahil may hangover ka, di ba? So I decided na, teka muna, baguhin ko yung buhay ko. Complete turnaround. Opo. Bumalik ako ng Dasma. Tumira, yung tinitirikan namin lupa ngayon, poultry ng lolo ko dati. So merong isang bodega, may isang kwarto, parang maliit na bodega, na kung saan nilalagay yung mga patukan ng manok. Kinonvert ko yun, ginawa kong parang studio type na maliit na bahay. Hindi siya class, hindi ano. Basta may isang kama, may isang refrigerator. Ganun lang yun. Opo. Inabot ni Grace yun. Opo. Na maliit lang na bahay. Hindi siya bahay, bodega nga. Opo. May ano pa, yung bahay ng anay. Ay, opo. Yung ano, may nuno. Opo, Ayun, sa punso. punso, di ba? May punso pala, Opo. sorry. Yun, dun ako. So sabi ng mga pinsan ko, sigurado ka? Sabi niya. Ikaw si disco kid eh. Ikaw Opo. si palayas eh, di ba? Palaging lahat ng sosyala, nandun ka nung nasa Manila ka. Ay, hindi, okay ako dito. I'm okay. Sabi ko ganun. Kailangan, reinvent yung sarili mo eh. Di ba? Opo. Ako noon, siguro mga 30s. Opo. Ganun. So sabi ko lang sa sarili ko, I have to reinvent myself. I cannot do this forever. Yung uwi ng Opo, umaga, opo. lasing, ganyan, di ba? Sabi ko, tama na. Kailangan magising na ako sa katotohanan na kailangan ko magbago. It has to come from you eh. Kahit na anong pilit ng magulang mo na magbago ka, kung ayaw mo, hindi ka magbabago.
So, that was one way. Sabi ko, balik ako sa Dasma. Sa Marinas. Hindi pa to Dasma before. Opo. Marinas pa to. Marinas pa po. So, dito ako. Balik ako, nag-reunite ako sa mga kamag-anak ko dito. Dahil hindi naman kasi literally ako lumaki dito eh. Opo. Pag bakasyon lang kami pupunta dito. Pag summer vacation, dito kami. So, nag-touch base ulit ako. And which turned out to be good. Kasi, dito ko nakikita yung swerte ko. Opo. In all honesty, dito ko nakita ang swerte ko. Kasi kung nag-retain ako sa Manila, ewan ko kung buhay pa ako. Kasi palaging, lakad dito, lasing Opo, doon, yung inom buhay. dito, di ba? Talagang so sabi ko siguro, talaga, God's will. Opo. Alam mo tayo, hindi naman nawawala yung ating devotion din Opo. at paniniwala sa Diyos eh. So sabi ko siguro this was God's will. So dito ko. And then nakilala ko yung mga barkada ko dito. And so, enjoy ako dito, masaya. Kumbaga, simple life. At that time. Opo. Yun. Then yung paano naman po nag-spark nga yung nyo naman sa service naman po sa government po. 2003, kinakausap na ako ng aking Kuya Ray. Opo. Yung uncle ko na very influential dito. No? Opo. Sabi niya, tumakbo ka. Sabi ko, ayoko. Kasi ang mga kilala ko lang, taga-lumang bayan. Opo. Kasi dalawa to eh. Yung bagong bayan, which is the resettlement area, and the lumang bayan, which is the original from Dasmariñas. Sabi ko, mahirap mangampanya. Kasi wala akong, hindi ko alam ang mga barangay dito noon. Hindi ko alam kung saan yung barangay ganito. Hindi, tumakbo ka. Sabi niya, ang lolo mo naging gobernador eh. Yung father ng father ko, naging governor siya ng Cavite. Ituloy natin yung yung political legacy ng lolo mo. Sabi niya. O sige, sabi ko, tatry ko. Pero, half-hearted ako noon. Kasi, mahihain pa tayo noon. Mahirap pumarap sa tao na wala kang alam eh. Opo. Na wala kang alam na kung ano sasabihin. Diba? Yes. So, yun nga, dumating yung point nga na sinabi ko, kinonsulta ko sa kanila, sa wife ko, sa anak ko, sa mga kapatid ko. Kumbaga nakapagpamilya na po kayo bago pa kayo? Oo naman. Kasi we got married 21 nga pala. 91 eh. We got married 91. 2004 ako tumakbo eh. So, sabi ko sa kanila, tatakbo ko dahil tinutulak ako. Pati father ko, tinutulak ako. Ayaw nila. Kasi, pag hindi ka nasa politics, alam mo magulo eh. Opo, ayun nga po. Diba? Alam mo, delikado buhay mo, mga ganyan, diba? Sabi ko na lang sa kanila, ganito na lang, sabi ko. Basta ang pangako ko sa inyo, papasok ako dyan ng malinis. Opo. Na nataas ang noon natin. Lalabas tayo dyan, nakataas pa rin ang noon natin. Sabi ko. Basta ako, what I learned in life is not everything is permanent eh. Alam mo, sooner or later, isosoli mo yan eh. Kiniram mo lang yan eh. Opo. Diba? So gusto ko, pag binalik ko yung posisyon, sasabihin ng tao, sayang nawala. Opo. Kesa sa buti na lang natapos. Oh, Diba? yun nga po yun. Tsaka nakakatawa po yung sinasabi nyo na yung sa first, yung sa 20s nyo po, medyo nag-ano talaga kayo. Kumbaga, nagbulakbul kayo. Na, Oo. kung ano mang trip-trip dyan. Yes. Tapos po, 30s kayo nagsimula yung mag-awaken and mag-mature technically. So, parang po ba kunyari sa amin po? Kasi kami, mga nasa 30s po. And ngayon po, sa nakikita ko sa generation ko, sa mga kabatch ko, may pressure. Pressure? May pressure po na yung mga kaedad ko, mga papasok na ng 30s, parang wala pa ako napapala, wala pa ako nagagawa, wala pa akong ganyan. So kayo po ba, base sa experience nyo, masasabi nyo po ba na hindi pa kami too late talaga? Oo naman. Opo. Alam mo ba na, unang-una, I got married 32 years old. Opo. Pagkatapos, pumasok ako sa politika, 40 na ako. So ano yan eh, hindi mo pwedeng sabihin na pagka ganitong edad ka, kailangan ganito ka na. Opo. Di ba? Kasi may late bloomer. At saka kung minsan yung opportunity hindi dumadating habang bata ka. Opo. Kung minsan it comes later in life. Ikaw, kagaya mo. Opo. Siguro a few years back, di mo kalain na maging sikat na Ako rin. podcast. Di pa naman po kasi Di ba? Di ba? Ganun yun eh, di ba? So, kumbaga, everything at its right time. Di ba? Opo. Kung kahit ipilit mo kung hindi sa'yo, hindi sa'yo. Totoo. Di ba? Tsaka maisingit ko lang po yung sinabi nyo kanina na parang nung na-realize nyo ano ba ginagawa ko so parang gusto nyo baguhin yung sarili nyo.
and nakahanap din kayo ng parang higher purpose sa buhay nyo, sunerte kayo. Yes. Kasi ganun-ganun din po yung experience ko na parang, yun nga, napaka-question ka na, ano ba talagang ginagawa ko? Tapos nung parang technically, parang nahanap mo yung, parang may calling ako dito sa bagay na to. Parang lahat po ng elements, umaayon. Oo. Parang, Nag-a-align ng oh stars. boy, nag-a-align yung stars. Oo. Parang pong, pagka yung may mga mangyayari na opportunities na magugulat ka na, grabe, totoo pa nangyari yun? Kasi parang, yun nga po, parang pag alam mo na yung purpose mo, parang umaalign talaga, parang tutulungan ka ng universe para mangyari lahat ng ano mo. Oh, totoo yun. Nakakatuwa po. And it's very hard to explain. Opo, totoo Hindi yun. mo may papaliwanag. Bakit biglang naging ganoon? Opo. Ang importante lang, pag dumating yung opportunity na yon, huwag mong pabayaan. Do not waste it. Diba? Opo. Kasi it's only given once eh. Meron nga tayong tinatawag na kami sa politika na Opo. kahit anong yaman, kahit anong gusto mo, kahit ang dami mong resources, kung hindi akma sa iyo, hindi ka mananalo. Totoo. Pero meron yung walang-wala, pero nananalo. Opo. So talagang sabi nga, nasa guhit ng palad yan eh. Totoo. Diba? Ano naman po? Nung pumasok po kayo sa mundo po, ano po ba ang unang, counselor po ba ang unang? Yes, I started out counselor. Ano po yung mga unang struggles na pinagdaanan nyo nung pumasok kayo sa mundo? Isipin mo, very distinct sa akin yan. Kasi nga, hindi ako kilala dito eh. Opo. Hindi naman ako lumaki dito. The only claim na para ako tumakbo was my family name. Opo. Manggubat, di ba? Dahil ang lolo ko, yung avenue dyan sa Lasal, Opo. Opo. Governor Manggubat Opo. Avenue yun. So, syempre, yung mga dayo dito, hindi naman kilala nila kung sino si Governor Manggubat. Eh, di Opo. ba? At ang hirap umakyat sa entablado para mangampanya dahil hindi ka naman naging kagawan, Opo. hindi ka naman naging kapitan, hindi ka naging kahit tanod, hindi ka naging tanod, di ba? So, pag-akyat mo sa entablado, sasabihin mo, di ba? So, I made it a point na, na pinakilala ko sarili ko na apo ko ni Governor Manggubat, Opo. na taga Dasmariñas, ganun yon yung speech ko palagi noon. Which worked out well naman Opo. kasi naging number 1 counselor tayo. Kahit bagito tayo, nag-number 1 tayo. Pero I made it a point na hindi ko ulitin yung speech na yon pagka tumakbo ulit ako for re-election. Bakit? Opo. Akit kasi entablado, sasabihin mo, apo ko, yan na naman ang sasabihin mo. Opo. Wala ka nagawa. Opo. Di ba? So, nung first term ko, marami akong ginawa. Nagkaroon ako ng fire code, nagkaroon ako ng billboard code, yung kung saan nililimit yung height, restrictions ng billboard, at saka yung, kasi maraming billboards dito sa buong Pilipinas na tinatayo na walang building permit eh. Opo. Di ba? Pero ang lalaki ng kita. So sa akin, it is not the income eh. Sa akin, it was the safety. Opo. Kasi anong guarantee mo na yung billboard na tinatayo mo, steel structure na yun, pwedeng isupport nung tinatayuan mong building. At pagdating ng bagyo, pag bumagsak yan, ang unang sisisiyan, sino? Government. Local government. Paano na itayo yan na walang building permit, di ba? Opo. So, that was the reason why nagtrabaho tayo ng first term. At nung second term, swerte, nag-number 1 ulit. Pero I made it a point na hindi ko ulitin yung speech ko nung first time nung re-election, yung campaign ko for the second term. Nakakatawa nga po dito sa kwentuhan natin, parang na-vibe ko po sa inyo na nung pumasok po kayo sa politics, parang minake it a point nyo po agad na parang may deeper view po kayo dun sa trabaho. Kasi ako po, sa totoo lang, may mga naging kaklase rin ako sa Lasal na pumunta rin sa politics. Hindi ganun yung view nila pagdating sa serbisyo eh. Parang siyempre po, bata pa siguro, ano man. Pero parang kayo, alam nyo po kagad na yung parang kahit yung sa sarili nyo na lang pong pagtingin nyo sa sarili nyo. Ito yung gagawin ko kasi ito yung sa tingin kong dapat. At ito yung magse-separate sa akin sa ibang politicians. So doon po, yun po yung sinabi nyo may gusto kayong patunayan. Saan po nanggaling yung gusto nyong mapatunayan? Well, syempre, yan eh. Like I said nga, hindi naman palagi binibigay sa lahat ng tao yan. Di ba? So, sa pinakamasakit niyan yung hindi ka nanalo second term. Opo. Ibig sabihin nun, walang tiwala tao Opo. sa iyo. Wala Sayang kang yung boto. Di ba? At saka, we came from a family of public servants. Public eh. servant. Ang lolo ko was the Manila City Health Officer ng Manila under Opo. kay Villegas noon. Yung aking father was Manila Fire Department and then naging Surgeon General. Mother ko naman as Commission on Audit. First, actually, she started out sa Bureau of Plant Industry kasi Opo. malapit lang yung bahay sa amin eh. So, walking lang.
And then nag-COA siya. And then syempre, doon mo bagitaas yung father naman, sa father side ko naman, naging gobernador ang lolo ko. Opo. So parang iniisip mo, parang maganda naman yung napakita nila eh. Opo. So parang nakakahiya naman na magkalat ka. Totoo. Di ba? Opo. So, syempre, it is always in the mold of of your relatives. Di ba? Opo. Kaya ka nga kinikilala because of what they did. Opo. Syempre, ako naman, iniisip ko rin, kung ano yung ginawa ko, gusto ko rin naman na pagka nakita nila, nakilala nila ang mga anak namin, sasabihin, ikaw, anak ka pala ni Vice. Di ba? Maganda yung, di ba? Maganda Yung reputation. Yes, Opo. oo, di ba? And na-feel ko yan, in 21 years of service, nagulat talaga ako. Mga 3 weeks before ako matapos ang term, grabe ang punta ng mga tao sa akin na nagpapasalamat. Opo. Hindi ako nagyayabang, ha? Opo. How would you put it? Hindi ko akalain na ma-experience ko yon. In the whole of my life talaga, yung taong lumalapit sa'yo, grupo-grupo, may dalang cake, may dalang... Ako naman kasi I appreciate, in all honesty, mas appreciated ko yung simple gifts. Opo. Kasi, alam mo, from the heart yun eh. Opo. Di ba? Kasi pinakamahirap talaga yung magregalo ka sa may kaya eh. Opo. Totoo. Diba? yan. Kasi sabihin, naku, lahat yan, meron na sila niyan, di ba? Pero pag pumunta sa iyo na may dalang kahit hopya, Opo. masaya ako noon because may effort eh. Opo. I give importance to the effort, not to the gift. Yes. Di ba? Kasi limited na nga yung budget nila, yung Opo. resources nila, but they still had this purpose na makapagbigay sa iyo. Opo. Di ba? Doon mo kinukuha yung hugot mo eh, Opo. na tumulong sa tao eh. Kasi simpleng mga tao lang to, pero kita mo naman sila, they made an effort. So sino ka para hindi mo suklian yun, di ba? Totoo po. Tsaka yung po, dun darating yung fact na may rason na na-earn nyo rin po talaga yung respect nila and yung love nila na for them to do that kasi hindi naman nila kailangan gawin yun. Pero dahil po sa ipinakita nyo sa kanila at sa serbisyong ginawa nyo sa kanila, yun po yung technically sinukli niya sa inyo na kahit wala kaming pera, kung ano man yung magagawa namin para papangiti si Vice, ginawa po Yes, nila. No? Opo. At saka alam mo no, nung nasa, pagka ako yung nasa office, Opo. tambayan nila yung aking office. Kasi pag pumunta sila sa office ko, kape, Opo. merienda, kahit simple lang, mga biskuit lang, pagkas kwentuhan. Opo. Alam mo, the only way you can understand ang buhay nila, sa kwentuhan eh. Opo. Hindi mo pwedeng i-assume palagi na ito kailangan nila o ito problema nila. Pero pagka lagi mo silang kausap, nakikita mo kung ano yung needs nila. Diba? Minsan simpleng kwentuhan lang. Opo. Vice, nandito ako. Ano ba, kumusta ka na? Ganito. Kumusta na tatay mo? Naku, may sakit nga. Pero hindi yung nagsosolicit. Opo. Pero because she found out dun sa kwentuhan nyo na may sakit yung father, doon mo ngayon biglang naisip, matulungan to. Opo. Diba? Ano po, no? Parang, kasi ako po, ngayon pa lang po, sa pagkikwentuhan natin sa mula po nung nagsimula to, ang galing niyo po conversationalist. Madaldal. Opo. Pero hindi po, yung parang kung sa matututunan lang po ng mga kapanood, ano po yung importansya na masaya ka, na good conversationalist ka para po maka-atim ka ng success? Well, you have to know the subject. Kasi ramdam naman ng tao yan kung nagsisinungaling ka. Totoo. Kung peke ka, di ba? Alam nila yan. Basa nila yan. Opo. Kung totoo ka o hindi. Di ba? Kasi tandaan mo, through conversation, doon mo nakikita yung pag-iisip ng isang tao. Opo. Kung totoo siya o hindi. Kaya if you can convey that doon sa kausap mo, malaking bagay yun. Opo. Kasi number 1 na papasok dyan is trust. Okay itong taong to. Number 2 is happiness. Masayang kausap to. Ngayon nga po. Di ba? Yun eh, di ba? So you have to give them the credit na they can see through you na hindi ka pwedeng magpanggap kasi mababasa ka nila. Totoo. Tsaka ano po parang pagka-genuine ka kasi, mas masaya ba yung buhay? Kasi parang alam mong, wala naman akong tinatago. Yes. Opo. Yun. Wala ka naman tinatago eh. Opo. Yun po, pagdating naman po sa authenticity. Mm. Kasi po, I mean, di ba, punta na po tayo ng konti sa philosophy side. Parang, di ba lahat po tayo, parang merong technicaling performative na ginagawa dito sa mundo. Kasi syempre,
may decency tayong pinag-uusapan, Yes. meron tayong ano na parang, saan po ba sa inyo natatapos yung tunay na ikaw at yung kailangan mong i-project sa sarili mo para umubra sa society, parang gano'n. Alam mo, mahirap yan ha. Opo. Mahirap yung tanong mong yan. Kasi, para mo na rin tinanong, what separates private life from the public life. Yun po. Diba? Alam mo, pagka nasa isang sitwasyon ka, you have to accept it as a whole. Opo. Kasi, let's say, tapos na ang trabaho mo, umuwi ka na sa bahay, naglakad ka may lalapit sa'yo. Hindi mo pwedeng sabihin na, bukas na. Tapos sa office hours eh. Hindi eh. So, you really have to accept and love it talaga na no matter what happens, part din na ng buhay mo yan eh. Opo. Kaya during my last speech, nung recognition namin as nagpasalamat ako sa tao na lahat kayo, yung mga mukha na nakikita ko, lahat yan naging parte na ng buhay ko at ng pamilya ko. Diba? Because if you will look at it na, natapos na career ko, wala na kayo. Hindi pwede. Because kaya ka nga naging ganito dahil sa kanila eh. Totoo Diba? po. Kasi isa rin sa struggle ko ngayon yan kasi dahil po dito sa ginagawa namin podcasting, syempre medyo yun nga po, hinaharap mo yung sarili mo sa publiko. Tapos parang sa akin, saan ba, kasi kunyari po, pag sa mga comments, yung mga minsan nababash yung ibang mga nasasabi. So minsan kinakausap din po ako nung mga teammates na wag mo na sabihin yung ganyan o wag mo na sabihin yung ganyan kasi mababash tayo. So parang sa akin po, laging constant battle sa akin yung yung authentic self ko ba o yung medyo tamed self ko kasi nasa harap nga ako ng... So, kaya constant tanong ko po yan eh. Saan pa natatapos yung authentic self mo at yung projected self mo eh? Parang po ako kunyari po, kung paano yung in-explain yung mga achievements po ng Dasmariñas, hindi niyo po siya masyadong ina-associate na ako. Mas more on yung Dasmariñas and Dasmariñas. So, parang natutuwa po ako na parang the unit of Dasmariñas yung parang ibinibida niyo po kaysa doon sa sarili niyo eh. Kasi kaya nga kami public servant. Opo. Di ba? Hindi naman kami hari. Hindi naman kami. Kasi we serve at the pleasure of the people. Opo. Di ba? Pinakamahirap nga yung kahit anong gandang gawin mo, every 3 years mangangampanya ka eh. You still have to campaign. Opo. Hindi naman sasabihin ng tao na, ito, kahit di ka na mangampanya, mananalo ka na. It could happen, pero to be sure, mangangampanya ka pa rin, di ba? Kaya yung kung ano man yung trabaho na ginawa mo, you still have to remember na tao pa rin na magde-decide. Opo. It is still the people who will decide. Hindi yung, boto niyo ako dahil sa ganito ginawa ko. Tama, yun ang kampanya eh. Pero tandaan mo, ang mag-shade ng balota, tao pa rin yun. Totoo diba? po. Ano naman po, Vice? Di ba po, syempre, ang pinakamatagal po na naging trabaho niya is Vice Mayor po. Yes, 3 9 times years. po. Kunyari po sa aming mga wala pang alam sa mundo ng politics po, ano po ba ang day-to-day na trabaho ng isang Vice Mayor po? Ano yan? Walang limit ang oras. Opo. Alam mo, pinakamahirap naming trabaho si Sabado-Linggo. Kasi gusto mo magpahinga at gusto mong mamasyal kasama ang family mo. Kaya lang, nandyan yung may okasyon, may party. Usually kasi Saturday, Sundays ang mga parties ng senior citizen, ng barangay, ganyan yan. Lalo na pag Pasko. Diyos ko, sa isang araw, mga 4-5 Christmas party ang invitation mo. Opo. Mahirap. Pero you have to go through it eh. Kasi, alam mo, pag hindi ka nakikita, sasabihin, nakalimutan mo na sila. And all that. But you still go, di ba? Kasi, nag-enjoy ka rin naman eh. You get to see your friends, you get to see people na tumulong sa'yo. And in return, ina-acknowledge mo yun. Opo. By your presence. Ito po, constant na tanong ko to. Kasi di ba, syempre po, may individual view tayo sa buhay natin. And at the same time, bilang po kayo nasa public service and kahit naman po sa normal na tao, ang para sa akin, ang philosophy ko, dapat kung normal kang tao, may ginagawa kang maganda para sa society mo eh. Yes. Pero sa inyo po, lalo na kayo, nasa trabaho nyo po talaga yung service. Paano nyo po na kung yung sarili ko at yung komunidad, paano nyo po siya binabalanse na at least fulfilled ako sa sarili ko, masaya ako, pero at the same time, naiintindi ko rin yung community ko. Maging tao ka. You have to remember na tao ka pa rin. No matter what position you hold, tao ka pa rin. Kailangan, alam mo pa rin na yung hindi nakapwestong tao, ganito ang buhay. Ganito buhay nila. Kasi pagka detach ka na, mag-i-error ka eh. Diba? Kasi wala ka ng feel
hindi mo na alam kung ano yung buhay ng isang ordinaryong mamamayan. Opo. Ako, I will be very, ang experience ko kasi dyan, ang parents ko, Opo. ang father ko, during the time na siya ay public servant, Opo. 8 to 5, every day of his life. Alis ng 7:30, Opo. mga 6:30, 7 o'clock na sa bahay. He worked talagang literally as a public servant, 8 to 5 every day. Opo. On the last day of his retirement, siyempre may party. General, good luck. Heban, buti ka pa, nag-retire ka na and all. Daming tao, daming nagpagkain, daming bisita. Nung umuwi kami, sabi ko sa father ko, huwag kang babalik the next day. Don't go back, sabi ko. Kasi bakit? Lahat yan magbabago. Yung opisina mo, magbabago. Itsura niyan. Yung mga empleyado mo, yung iba niyan, marirelocate or whatever. So sabi ko, basta huwag ka munang bumalik. Ang problema mo sa father ko, he was a career officer. Opo. So wala siyang alam kundi trabaho. So when he retired the next day, he did not know what to do. Hindi niya alam kasi biglang wala siyang gagawin. He was Opo. not prepared for it eh. Diba? So sasabihin ng mother ko noon, pasyal mo nga muna yung manood kay sine. Kasi paikot-ikot yung daddy mo, hindi niya malaman kung ano. So papasyal ko siya. So doon ko nakita na kailan alam mo pa rin yung buhay ng isang ordinaryong tao eh. Okay. My father kasi was a career officer thinking talaga na kailangan kong gawin to eh, trabaho to eh, di ba? Hindi kailangan negligent ako kasi may pwesto ako eh, Opo. di ba? So, but still, nakalimutan ng father ko, nababalik siya sa normal na buhay. Opo. Di ba? Kaya ako, wala akong ill feelings. In reality, Opo. sabi ng iba, ano gagawin mo? Tapos na ang term mo. Ano gagawin mo araw-araw? Sabi ko, wala lang. Happiness ko muna yung walang gawin. Opo. Kasi ang tagal nyo rin, maraming ginagawa Yes. araw-araw. Alam mo, ilang beses ko inuulit yan. Pag nangangampanya kami, di nakakasakay ka sa pickup, motorcade kayo, di ba? Init ng araw, ulan bababasa ka sa ulan, kampanya ka all around. Kasi we have a very big city. We have Opo. 75 barangays. And we are number 11 in the whole Philippines in Opo. voting population. So, nakikita mo yung yung iikutan namin. Alam mo yung pagod ko, pag umiikot kami ganyan, bago may nakita ako mga nakatambay lang sa yung nakaupo lang sa Opo. papag, Opo. mga kwentuhang bulok, ingit na ingit ako noon. Opo. Ingit na ingit ako noon. Not because of kung anong estado nila sa buhay, kundi because of their free time. Totoo. Di ba? Opo. Tayo naman, sabi ko kasi kung minsan kasiyahan na yung nakaupo ka lamang. Nunod ka TV. Opo. Kung minsan, wala kang ginagawa. Kasi sabi ko nga, ang essence naman ng happiness, nasa sayo naman yan eh. Di ba? It could be na bago kotse mo, bago bahay mo. Or it could also be the simple things in life. Nakatanga ka lang. Opo. Happy ka na nun. Di ba? Opo. Walang sakit ng pamilya mo. Happy ka nun. Opo. Walang pangangailangan ng pamilya mo. Happy ka nun. Di ba? So sabi ko nga sa'yo, beyond material things, beyond whatever position you have, yung pinakasimple lang kung minsan, yun ang hinahanap mo. Opo. Di ba? Thanks to your father-in-law po, no? Oo naman. Opo. Ano po, ayun nga po, di ba, kumbaga, ang dami niyo pong napuntahang posisyon and yung serbisyo po na ginawa niyo. So, kumbaga, kung titignan po kayo na hindsight, you've been a very successful person po. Pero para sa inyo po, ano po bang ibig sabihin ng success para sa inyo? Success is makita mo yung family mo happy. Yun. That is success. Alam mo, alam mo ba kung saan ako nagsisimba? Apo. At least once or twice a week. Apo. Sa Santuario de San Jose, sa Green Hills. Apo. All the way doon. I leave Apo. here at 6 o'clock for the 7:15 Mass doon. Bakit? Devotee kasi ako ng St. Joseph, the Sleeping St. Joseph. Dahil si Pope Francis, narinig ko sa kanya yun. Na if you are doon sa time ng pangangailangan mo, write it on a piece of paper bago ilagay mo sa ilalim nung figurine ni St. Francis. Apo. Ni St. Francis, ni St. Joseph, the Sleeping St. Joseph. Nakita ko it work. Pagkatapos, doon pa ako nag-first Holy Communion eh. Dahil nga Lasal Green Hills, doon katabi lang yun eh. So parang may attachment ako doon. So I would go hear Mass doon. Alam mo ba na, di ba may tao pag nagdasal, Lord, bigyan mo ako ng yaman,
Lord, bigyan mo ako ng pwesto, di ba? Lord, bigyan mo ako ng ganito. Palaging kalimitan material eh. Opo. Ako, from the very start, isa lang inihingi ko sa pag nagdadasal ako. Happiness. Pagka nandun ako, I only pray for happiness. Kasi it encompasses the whole thing eh. Di ba? Pag humingi ka ng financial, na sana magkapera ako, happy ka nun. Opo. Pag binigay. Good health, happy ka nun. Di ba? Or let's say, yung anak mo naging successful, happy ka nun. So why do you ask for individual things? Di ba? Opo. Ask for happiness. Because happiness, lahat na yan eh. It covers the whole part of your life. Opo. Tsaka napakaraming pwedeng panggalingan ng kasiyahan. Oo di ba? naman, Opo. di ba? Kasi kalungkutan, marami yan sa mundo eh. Ang dami talaga niyan. Kaya nga palagi mong hihingin palagi is happiness. Opo. Kasi makatulog ka ng tahimik sa gabi. Opo. Di ba? Yun po, kasi din nga po, na kumbaga, lumaki po kayo as, yun po, Lasal Green Hills. And yun nga po, sabi nyo kanina, na-experience nyo po yung medyo comfortable life and at the same time, dahil po sa mga tropa nyo, immerse din kayo sa So simple. simpleng buhay. Ah. Yung, kung napunta po kasi sa mundo na yun, minsan may mga tao na nagiging materialistic. Yes. Ano po yung naging driving factor kung bakit maaga nyong nakita na hindi ang material ang magpapasaya sa'yo? Kasi meron tayong mga kilala na mayaman nga, broken family naman. Meron tayong kilala na successful sa career, pero detached sa pamilya. Yung tawag dito, yung asawa, hiwalay sila ng asawa nila, ganyan, di ba? Or yung mga anak, hindi close sa kanila. And it could work both ways. Sa mother, sa father, di ba? Kaya lang nga kasi, ang essence ng Pilipino kasi is pamilya eh, di ba? As a whole. Hindi kagaya tayo ng kultura ng ibang bansa, lalo na sa Western countries, na pag at certain age, yung pamilya, hiwatak-watak na yan eh. Kanya-kanyang buhay na yan. Sa Pilipinas, palaging family is family. No matter where they are, pagka nagkaroon ng birthday o ng kasal o patay, uuwi ang ano eh. So sabi ko nga, palagi ko inuulit yun eh. Yung simple things talaga is what grounds you eh. Di ba? Pag hindi mo na naalala yung simpleng bagay, you forget that eh. And you become materialistic. Opo. Siyempre may oras tayo na gusto natin ng bagong sapatos. Lalo na ngayon. Online na, Dami, ang makaka-order bilis. ka, di ba? Kaya sabi ko nga, you still have to instill the thought na kailangan yung mga simpleng bagay, huwag mong kalimutan yan. Di ba? Because you will always go back to that eh. Di ba? Bumili ka nga bagong sapatos, pero uuwi ka pa rin sa pamilya mo eh. Opo. Di ba? Sasabihin ng pamilya mo, uy, bagong sapatos mo. Yung anak mo, hindi mo na ibili. Opo. Di ba? So, nandun ngayon yung balancing ng pagkatao mo. It becomes, ano ba mas importante? Yung sa pansarili ko o yung para sa pamilya ko? Di ba? That balances everything. Di ba? Yun. Opo. Ang ganda. Ano po, pagdating naman po kasi, na-check ko po kanina, nag-research po ako about po sa career nyo bilang public servant po. Isa po sa nakita kong naging platform nyo is sa business po. Yes. Para bang pinadali nyo raw po yung pagtatayo ng business dito sa Dasmariñas? Kasi doon po ako tuwan-tuwa kasi minsan po sa public service, hindi nila nakikita sa mga politics po, hindi nila nakikita yung importansya ng businessmen Yes. sa isang community para po umunlad yung buong lugar. Mm-mm. Saan po nanggaling yun? Kasi hindi naman po kayo nanggaling sa business family. Yes. Pero saan nyo po nakita na, importanteng magbigay tayo ng importansya sa mga negosyo dito sa syudad natin para umunlad yung syudad? Number one, syempre is, kailangan mo talaga magtayo ng negosyo. Kasi, ano pag wala ka na sa pwesto? Like what I am now. No? Apo. Wala na ako sa pwesto. Tapos na yung aking term. Siyempre, ano kakain? So you have to establish din yung sariling business, di ba? And then, doon naman in turn, you give back to the community. Kaya itong mga empleyado namin, mga taga dito yan eh. Opo. So, you give jobs to them, di ba? Plus, we don't treat them as employees. We treat them as family na rin, di ba? So, pag nanganganak, nagiging ninong kami. Pag kinakasal, ninong-ninang, Apo. di ba? Kasi nga, we want to be close to them. Alam mo, yung mga empleyado namin, I'm very proud to say, like, meron kaming yung mga kasama namin dito, magkakapatid. They started out as yaya ng anak ko. Opo.
Now that here, ano na sila, bodegera na, stock manager na siya. Opo. So, kasi bakit? You develop the trust through the years. So, you're giving back to the community. Opo. Diba? Hindi mo lang sitili natin rato na hanggang doon. Kundi you encourage them, angat ka pa. Diba? And by doing so, masaya ka noon. Happy ka pa rin noon. Opo. Diba? Kaya nga sabi sa'yo, it is always happiness. Totoo. Pero yung pagdating po dun sa naman po, yung dun po sa legislation dito po sa nung nag-stint nyo po sa as Vice Mayor, parang nasabi po ni Ma'am na parang yung sa legislation po may ginawa rin kayo na para mas maging madali yung pagtatayo ng negosyo dito sa... Ano Opo. yan? Project din syempre yan ng executive. Opo. Yung business one-stop shop. Ganun po. Kasi nung dati kasi maliit yung City Hall namin Lumang City Hall to. Opo. Ang number one problem talaga noon, na nakita ni Congressman P.D. Barsaga noon, nung mayor pa siya, Opo. is parking. Kasi sabi ko kasi, we owe it to the people who transferred here. Magbabayad ng 1 milyar, walang maparadahan. Totoo yun. Pagkatapos, papasok sa munisipyo, ang init-init, lumang-luma yung facilities and all that. So, nakita ni Kong PD, mayor siya noon, we have to come up with a parang city civic center. Yung kung saan lahat nandoon. So, noong 2005, binili namin yung property, Opo. yung 12 hectares, for his projection na maging dyan yung bagong City Hall. Nandyan lahat. So, kung hindi kami katuwang Opo. sa idea niya, hindi mabubuo Opo. So, yung legislation plays a very big part. Kasi public funds, hindi mo nga pwedeng gamitin without the approval of the Sanggunian. Kaya pag inikot mo ang Dasmariñas, kami lang ang may arena which can accommodate 5,000 people na nakailang PBA games na sa amin. At nung isang araw, nag-volleyball, PVL? Ay. Yata, nandun sila. Tapos, yung City Hall namin, bago. Which is, sabi ko nga, naikot ko na lahat ng bagong munisipyo at City Hall sa Cavite. Ito ang the best. This is the best. Pagkatapos, may 3 building kaming Colegio. Yung naalala ko noon, yung isang police chief namin, nung bago-bago pa siya, akala niya yung public cemetery namin, yung Pansyon de Dasma, was part of Manila Memorial. Kasi magkatabi lang Opo. Was part. Kasi akala niya, private yung cementeryo. Only to find out after a few months na yung pala yung public cemetery namin. Ang ganda. Ang ganda kasi. Oo. Pero syempre, ayaw pa natin doon. Matagal pa yun. Tagal pa yun, Opo. di ba? Pero kunwari po, dahil po syempre, nagkaroon na po kayong positions and power. Kasi po, di ba, parang technically, ang trabaho po ng public servant is to solve problems of the community. And nakita ko po yung mga proyekto and yung mga binigyan nyo ng attention is yung mga typical na hindi masyado napapansin. Kunya, parking. Ang dami pong maunlad na syudad na hindi iniisip yung parking. Pero ako po, nung sinabi nyo kagad, yun nga, parang halos lahat ng problema ko sa mga lugar, yung parking. wala akong maparkingan. Saan po nang galing yung sensitivity nyo na yun into important na hindi masyadong napapansin na bagay para makita yung mga dapat punan talaga ng Mula sa tao pa rin. Opo. Kwento. Hindi. Kasi, di ba, nagre-reklamo sila Opo. Di ba? Like yung mga business owners na may mga negosyo dito but who does not live here. Opo. So, syempre, magbabayad sila ng business Opo. permits nila. O tapos, hirap na hirap sila. Ang init, nakapila, di ba? So, sabi nila, nagnenegosyo na kami dito. Hirap na hirap pa kaming magbayad. We have one of the biggest number of villages, subdivisions in Cavite. So, maraming homeowners dito. Magbabayad ng 1 milyar. Hirap na hirap. Di ba? So, naisip ni Kong Pidit ni Mayor Jenny dati, ilipat natin muna temporarily habang ginagawa yung bagong City Hall doon sa arena namin. So, nagkaroon kami ng shuttle service from the old City Hall. Hihatid ka sa arena. Opo. Fully aircon, maluwag, maayos, may sistema. Yun. Opo. So, sabi ko sa iyo, the only way you will find out what the needs of the people are from the people din. Kailangan po talagang ilubog yung sarili mo. Immerse yung sarili mo din sa mundo na yan. Yes. Tsaka kanina po nabanggit nyo na importante yung kasi mga po, di ba, parang yung sa parking lot, tsaka yung sa one-stop shop, is idea po ni Congressman. Yes. Pero yung nabanggit nyo po kanina, yung importante yung katuwang, yung sa inyo po, sa legislative. Sa ano po ba? Sa isang government unit po ba? Ano po yung importansya? Kasi
ano po yan, uso po yung rivalry, di ba? Lalo na sa politics. Ano po yung importansya na may harmony yung mga leaders na Kasi tumakatayo? pag hinarang ng sanggunian yan, hindi magagawa ng executive. Opo. Kasi hindi mo pwedeng galawin yung pera without the approval of the sanggunian. Opo. Diba? So, kailangan talaga katuwang. Kailangan maintindihan ng sanggunian yung project ng executive. Diba? Opo. Kasi pag wala yan, wala. How do you build that relationship po? Well, syempre, trust. Diba? Na alam mo na ang boss mo, maganda ang plano. Ang direction. Diba? Kasi pag wala kang tiwala sa boss mo, which happens in other places dito sa Pilipinas, Opo. nilalabanan yung boss. Opo, yun nga. Diba? Dito, for the past 28 years ata or more, isa liderato dito eh. Opo. So that means yung trust and confidence sa kanila, malaki. Opo. Diba? Kasi po, di ba, nag-stint po kayo ng matagal po sa pagiging vice mayor. Never nyo po bang pinangarap maging mayor? Alam mo ang ambisyon, Opo. ang ambisyon, hindi nawawala sa isang tao yan. Opo. Diba? Pero syempre, if you see naman na okay naman yung liderato, why? Diba? Opo. Hindi. Why? Okay naman. Ako naman, I have accepted naman din na talagang pagdating ng oras and matapos ang termino ko, matatanggap ko naman yan. Diba? Opo. Pero yung sinasabi nila, nag-ambition, di ba? Ganyan naman yan eh. Opo. Doon nagsa-start yung intriga. Diba? Opo. Pero there is nothing wrong with ambition. Yes. Di ba? There is nothing wrong. Bata ka pa. Oy, mag-aaral ka. Baka maging presidente ka ng Opo. Pilipinas. Yeah? Maging presidente ka ng isang malaking kumpanya. Ambition yun eh. You give that, you impart that sa anak mo eh. Totoo. Para mag-ambisyon. Di ba? Para mangarap. Di ba? So there is nothing wrong with ambition. Opo. Ang taong walang ambisyon, nakalibing na yun. Wala nang ambisyon yun, Opo. di ba? Pero ang taong may ambisyon, maganda yun, di ba? Kaya nga lang, you have to temper your ambitions. Una-una, yung sinabi ng magulang mo na mag-aral ka, maging presidente ka ng Pilipinas. Siyempre, you temper that. Opo. Di ba? Alam mo na mahirap mangyari yon. So, you redirect your ambitions to something that is achievable. And when you get that ambition, do good, di ba? Do good. Sabi ko nga sa'yo, lahat naman na naging presidente ng Pilipinas, whether kalaban or ayaw, kung gusto mo man o hindi, isa lang naman ang ambisyon ng tao eh, ng ordinaryong mamamayan. Hinangad mo yan eh. Binigay sa'yo, naging presidente ka. Do good. Whether magaling ka o hindi, inaasahan ka ng tao eh, ng ordinaryong mamamayan, na dahil presidente ka ng Pilipinas, gaganda buhay natin. Diba? Kaya nga palaging, whether binoto kita o hindi, ikaw na ang presidente ng Pilipinas, do good. Kasi lahat ng gagawin mo, makikinabang ako. Totoo. Or magsisisi kami. Opo. Diba? Ito po, madalas kong tinatanong sa mga guys ko po to kahit anong posisyon po. Kasi alam naman po natin, ang Pilipinas, medyo developing pa lang. Right. Marami pang potential, maraming dapat i-improve. Yes. Kung ito po, tanong ko to. Kung sakali pong kayo ay presidente, hypothetical lang po. Yes. Ano po yung 3 bagay na bibigyan nyo ng pansin at yung mga unang-unang gagawin yung pagbabago sa Education. Pilipinas? Education, Apo. number 1. Kasi pag hindi mo binigyan ng tamang edukasyon ng bata, lalaking suwail. Lalaking walang moralidad. Diba? Kasi ano yan eh, formative years yan eh. Ako, I will be very frank, no? Nung bata kami, isang tingin lang ng tatay ko, nanginginig na kami. Opo. Lumaki ako sa ganung kultura. Pag meron akong bagsak sa aking report card, takot na ako na pagdating ng oras ng dating ng tatay ko. Kasi ipe-present mo yung report card mo eh, di ba? Pag nakita niyang bagsak, yari ka. Hindi physical ang tatay ko ha, hindi Opo. naman malo yun. Pero takot kami. Takot kami doon. So, pinalaki kami na may takot. Kaya kailangan magtrabaho ka. Kailangan gumalaw ka. Opo. Para hindi ka mapagalitan. Yun yun. Yun sa akin, no? That Opo. is my view. So, yung education, kailangan bigyan ng importansya yan. Kasi right now talaga medyo napabayaan. Yes. Diba? Ang gugulat nga ako sa bata ngayon eh. Wala nang memory. Opo. Di ba? Kasi may Google eh. Opo. Pag tinanong mo, sino naging bayani ng ganito? I-google. Sasagot sa'yo. And then after that,
hindi na nila tatandaan yun. Kasi at any time, pwede nilang i-google ulit eh. Samantalang nung time namin, memorization yan. Opo. Di ba? Sino ang mga naging presidente? From the very first, from the Commonwealth to the present. Kailangan memoryado mo yan. At anong mga achievements yan. Ngayon, hindi na, Google na yun, di ba? Kasi, Kumbaga, lalo na po ngayon, may artificial intelligence AI. na, no? Yung ChatGPT. Parang yung mga bata raw po ngayon, talagang lahat na lang ginagawa sa school, puro ChatGPT na eh. Ano po yung next na platform? next would be work. Kasi after education, maghahanap ng trabaho yan eh. Opo. Di ba? Ang wife ko, si Grace, nung nasa college ang mga anak namin, isang palagi tinuturo nito. Habang nag-aaral pa kayo, maghanap na kayo ng trabaho. Kailangan, bago pa kayo gumraduate, may trabaho na kayo. Kasi when you graduate, lahat ng kaklase mo, kalaban mo sa pag-apply ng trabaho yan. Opo. Pero kung bago ka pa mag-graduate, may trabaho ka na, lamang ka na. Opo. Lamang ka na, di ba? So, yun naman yun eh. Bakit mo pinag-aaral ang anak mo? Para magkaroon ng trabaho. Opo. Di ba? Kasi if they have jobs, less ang kanilang pangangailangan sa gobyerno. Di ba? Kasi tandaan mo, ang gobyerno, hindi kayang sagutin lahat ng pangangailangan. Limited eh. Opo. So, kailangan turuan mo ng independence ang mga citizen mo. Opo. Na nandito ang gobyerno, sasagutin kayo, pero mas masaya kung kaya nyo tumayo Sa di ba? sarili niyo. Sa sarili nyo. Totoo po yan. Lagi ko pong sinasabi yan eh. Kasi nga, di ba po, nakwento ko kanina bago po tayo magsimula na medyo nanggaling din po ako sa mundo ng konting activism. Pero hindi Yes. naman po ako sobrang activista. More on like, nasa ano lang po, yung sa education ko na medyo na ano kami sa left, namumulat sa ganyan. So parang nauso po, yung makikita mo, ang daming reklamo ng tao sa gobyerno. Pero at the same time, makikita mo rin yung mga tao hindi sumusunod sa simpleng, Right. pag-comply sa ganitong bagay. Kahit sa daanan na lang, Bakit? tatawid kung saan-saan, napakatitigas ng ulo. So parang napakahirap na isinisisi mo kagad sa ibang bagay yung mga pinagdadanasan mo, pero yung sa sarili mo, wala ka pang ginagawa. Yes. So parang ganda po nung sinabi nyo na kahit nasa government kayo na, ang importante kasi, matulungan namin kayo makatayo sa sarili nyo. No? Ang ganda po. Do nun. not depend on, do not Opo. pass on yung pangangailangan mo sa ibang tao. Opo. Pero kunyari po, in details po yung sa work, anong mga details po yung parang gagawin yung... Well, syempre, number one is as much as possible, a high-paying job. Opo. Tandaan mo, nung nag-aaral ako noon, ang pamasahe ko noon was, nung nag-aaral pa ako, grade 1, grade 2, ang bound ko everyday was 15 centavos. 25 centavos Opo. pala, I'm sorry. 25 centavos. Kasi bakit? 10 centavos yung Santa Orange, soft Opo. drinks yun. Hindi mo inabot yun. Hindi ka po... Santa Orange. Google mo yan. Opo. Santa Orange, 10 centavos yun. And then yung sandwich was 15 centavos. Hamburger yun. Hamburger sandwich, 15 centimos. Yung bago yung drink ko, Santa Orange. Opo. Hindi ako pwedeng bumili ng Coke. Kasi 15 ang Coke. Kulang yung baon Opo. ko. Di ba? So nakikita mo yung disparity. Noon, at 15 centavos, at 25 centavos, nakakabili ang bata ng pagkain for the day. The other day, napanood ko sa YouTube, tinatanong yung mga nag-aaral ngayon sa mga exclusive schools. Ngayon sa Lasal, ewan ko kung napanood mo yun. Opo. Magkano Kano ang ba baon mo? mo? Di ba? Meron 1,000 a day. Oo nga po. Di ba? Kaya pag nag-graduate yon, sasabihin, buti pa nung nag-aaral ako, malaki ang aking baon. Ngayon sumisweldo ako, 8,000, 10,000. Pero nung nag-aaral ako, 30,000, 1,000 a day. Dumating din po ako sa ganyan. Di ba? O libre ang nakakondo ka pa. May kotse ka, sagot ng magulang mo yung gas. Pati yung parking at saka yung toll. Opo. Nung nagtrabaho ka na, bahala ka na. Ito. Eto ngayon ang realization. Mas masarap nung nag-aaral ka kesa nung nagtatrabaho ka na. Di ba? Ang sarap nga pong balikan ngayon. Kunyari, pag syempre po yung adulting na tinatawag. Pagka nasa mga right. problema ka na ng nasa edad po, talagang pag naalala mo yung mga panahon na, ang pinoproblema ko lang, yung homework ko. Tama. At saka yung date mo. Opo, yung girlfriend. Ano yung susuot mo sa date? Ano yung bibili mo? Birthday ng girlfriend ko. Ano yung bibili ko dito? Di ba? Pero ito po, mapunta tayo po sa pagiging adult. In general po sa population. Ano po yung mga ipapayo nyo sa mga ito po, yung mga taong pa-cross pa lang from 20s to adulthood na
Ano po yung mga may papayo nyo? Yung magiging adult na. Opo. Well, syempre, do not lose your dream. Diba? Kasi everything starts out naman, sabi ko nga sa'yo, ambition. Opo. Diba? Kung nandyan ka na, alam mo naman na eventually, magtatrabaho ka, eventually magkakapamilya ka, do not lose the dream. Diba? Keep on dreaming. Diba? Kasi, kagaya ng wife ko, kung hindi niya in-ambition to, empleyado pa rin siya. Opo. Diba? Kaya nga lang kuminsan there are ambitions talaga na nakakatakot. Opo. Hindi mo malaman if you will succeed or not. But if you try, you will find out na, oo, kaya pala. Or if you fail, then you move on. Diba? Kuminsan nga, you learn a lot more by failures over that success. Totoo yan. Diba? Kasi sa success, pagka nakuha mo na yun, masaya ka. Opo. Pero pag nag-fail ka, teka, baguhin ko ang diskarte ko. So, failure naman does not mean the end of the world. Opo. Diba? It only defines na ibahin mo. Opo. Kumambyo ka. Yun nga po eh. Diba? Yun nga po yung pinag-usapan namin ng kaibigan ko kasi nagkakaproblema po yung kaibigan ko sa negosyo kasi parang dati po nag-employee siya tapos parang kwentuhan kami, naging negosyante siya. Eh ngayon po, syempre, mga problema. Negosyante, normal naman yung problema. Parang napag-usapan namin, minsan ba, pupasok ba sa isip mo na bumalik ka na lang sana sa corporate job? Tapos sinasabi niya. May option. Opo. May option. Pero ang sinasabi niya, pag bumalik ako, hindi parang ako nang sinabi sa sarili ko na nag-fail ako. Eh parang sa kanya, magiging failure lang yun kung sumuko siya. Yun na nga eh. Kaya nga it is how you look at the problem eh. Totoo po. Kung sa tingin mo, yung problema, end of the world, tapos. Opo. Diba? Sabi natin, biniligawan ka, binasted ka. Opo. Hindi ibig sabihin nun, hindi ka na magkakaroon ng ibang girlfriend. Totoo. Diba? Maybe hindi lang kayo tugma, di ba? Kaya hindi kayo nagkatuluyan, di ba? It happens. Kagaya nga sabi mo, may girlfriend ka dati, taga-Imus. Hello. Di ba? Well, yeah. Good luck. Parang may hugot to, lalim Ano po, pagpunta naman po sa pamilya naman po. Teka, yung third. Nasa second pa lang ako eh. Okay po, opo. Yung third, health. Health. Kasi from education, you graduate and work. While you're working, syempre, there are moments talaga na kailangan mo ng kalusugan. Opo. Eh tayo sa Pilipinas, napakamahal. Healthcare. Opo. Hindi, wala pa nga tayong healthcare na yung talagang diba? Opo. Wala tayong, how would you put it, yung isang tao na may sakit, no? Ordinary lang, let's say, nagkaroon ng bali sa pa. Walang yung ordinary mamamayan, walang walang suporta talaga na pwede mo sabihin na, pumunta ka lang doon, mapapagaling yan. Totoo. Kaya sa akin, those are the 3 important things to tackle. Education, work, and then health. Opo. Alam mo, kahit pa paano yung tatlong yon, malaki na i-asenso ng Pilipinas. Opo. Kasi ang tao, confident na sila na may pupuntahan sila at may sasagot sa kanila sa pangangailangan nila. Yun. Totoo. Tsaka pero matanong ko lang po yun dun sa, kunyari po sa health and sa education po. Given po na siyempre po ang economy natin is hindi pa ganun kalakas. So limitado rin po ang resources ng ating bansa. Hindi. Hindi po, no? No, hindi. Kasi when you look at it, sabi nga nila, wag yung sabihin ng Pilipino resilient. Di ba? Kasi parang nakakapagod na yun na sasabihin ng Pilipino kahit anong mangyari, mabubuhay. Opo. Pero ganun talaga ang Pilipino eh. No matter what, hahanap ng paraan. Opo. Diba? Kasi you have to remember, we have been colonized for so many times. Diba? By the Spanish, by the Germans, by the Italians. Kahit Britain po ata, sandali eh. Yes. UK. By the British, and then by the Americans, by the Japanese. Opo. So we have always been taught to be subservient. Totoo. Diba? Kaya tayo, parang basta may amo, baw tayo. Diba? Pero, kailangan gumalaw pa rin tayo. Kasi yung amo lang naman nasusunod eh. Pero pagdating sa pangangailangan, lalo na nung mga panahon ng mga Indio, bahala kayo. Basta kami, pagsilbihan nyo, di ba? Kaya nagkaroon ng revolusyon eh, di ba? Pero ang Pilipino in general talaga, survivor yan. Opo.
Di ba? Kaya nga tayo pinakamalaking OFW sa buong mundo eh. Totoo. Di ba? Kasi kailangan mag-survive eh. Opo. Pero at the expense din of the family. Wala si tatay, wala si nanay. Totoo yan. Kaya yun ang Opo. natin. So, Yun ang, Pero yung doon po, paano nyo po nasabi na hindi naman kulang sa resources ang Philippines? hindi. We are very rich in natural resources. We are very rich in labor. Opo. Tandaan mo, ang workforce ng Pilipinas, it's all over the world. Kaya paano mo sasabihin na mahirap ang Pilipinas? Opo. Di ba? So kumbaga, hindi lang po talaga rin na-utilize yung... Well, yung direction siguro. Opo. Di ba? Yung how you use whatever assets you have. Hindi ko sasabihin na mahirap ang Pilipinas. Sir, kung ano lang po, kung mapag-usapan lang po yung... Kasi syempre po, nasa public service kayo. And malaki pong responsibilidad yun. Oh, yes. Sabi nyo nga po kanina, halos buong linggo. Na wala Yes. kahit weekends nyo, wala kayong pahinga. Pero at the same time, family man din po kayo. Father Yes. din po kayo. How do you balance that po? You look forward to it. Kasi pag hindi mo hinangad, hindi mangyayari. Opo. So, I look forward to my private time. Ang bahay ko nga is 2 blocks away from yung lumang City Hall. So, nung bagong upo ako noon, may kakatok sa bahay. So, pinasasabihan ko, sa opisina ho, wag ho dito. And sasabihin ng tao noon, ay, hindi ka naman nanalo kasi hindi mo binubuksan ang bahay mo. So, sabi ko, so be it ka ko. Kung ang inyong paniniwala ay kailangan ng bukas sa bahay, hindi ho ako ganun eh. Sabi ko, kasi may private life ako eh. At saka yung may anak akong, siyempre, Apo. sinesecure mo, di ba? Sabi ko, ayun lang naman eh. 2 blocks away lang naman ng City Hall at pumapasok naman ako everyday. Doon tayo. Opo. I will entertain you there anytime. Basta nandun ako sa office. Because I want to separate my private life from public office. Di ba? Opo. Pag hindi mo ginawa yun, wala eh. Kaya ako, I look forward to yung tinatawag na my time. I look forward to that. Opo. Ayun naman po, kamusta naman po kayo bilang tatay naman? Bilang tatay, how would you put it? Siyempre, nandyan palagi tayo para kung ano yung kailangan ng mga anak mo. Siyempre, suporta rin sa asawa, di ba? Opo. There were times talaga na, lalo na nung when we were starting out, na ako nagmamaneho sa kanya. Opo. Alam mo ba na when we started out, siya rin ang may idea. Nagtayo kami ng shoe store, di ba? Tayo kami ng shoe store. Diyan sa highway. Opo. Pupunta ako Marikina. Ang kotse ko nun yung DX. Oo. Yung Corolla DX. Punong-puno ng sapatos yun, ha? Na talagang halos hindi kami makagalaw sa loob because mula sa trunk hanggang sa loob ng kotse, panay yung sapatos yun. Pagkatapos, may kasamang t-shirt. Pupunta akong Divisoria nun. Yung kotse ko, ipaparada ko sa Malate, sa bahay ng nanay ko. Mag-jeep ako hanggang Divisoria. Bababa ako ng Binondo Church. Lalakarin ko na yan hanggang doon sa Tabora. Yan. Mga suki namin ng t-shirt doon. Bibili ako t-shirt. Tapos balumbon yan, yung kulay itim na, yung makikita mo yung bit. Plastic na ano. Mga 2 ganun hanggang 3 ang bit namin. Kukuha ako ng taga-bit. Pero bibit din ako. Lalakad kami doon mula sa loob ng Divisoria, palabas ulit ng Plaza Binondo. Kukuha ako ng, kukuha ako ng taxi. Hindi na pwede kasi may bit ka na di ba? Arkila ako ng taxi doon. Pagkatapos, bababa hanggang Malate, sasakay ko sa kotse, uwi na ako dito. Opo. I-display na namin. Pero, mas mahirap yung ginagawa ko noon nung may sinihan kami. Ang tatay ko, nagtayo ng sinihan dito sa Dasmariñas. Oo. Ang palit ng pelikula noon, every Wednesday. Alam mo ba, nakita mo ba yung luma? Yung Opo, pelikula yung dati, yung nakayero. Yung lalagyan na ganyan. Ang bigat noon, ha? Kukunin ko yun ng Wednesday kasi ang palitan ng pelikula noon, ang palit ng showing, Thursday. Double. Opo. Di 2 ganun ang bit mo. Di ba? Bit ko yun mula sa Escolta hanggang sa Plaza Santa Cruz. Kukuha ko doon ng jeep. Bababa ako. Wala pang kotse noon eh. Opo. Bababa ako ng Loton. Kasi doon ang sakayan ng papuntang Dasmariñas. Opo. Bit ko yun. At noon, natuto ako ng diskarte. Opo. Kasi pag pumunta ka sa production, yun yung mga studio. Opo. PJ, Sampaguita Pictures, ganyan. Pagdating mo doon, sir, nandiyan na ba yung kopya namin? Yung kopya ng pelikula, di ba? Ay, naku, wala pa. Nasa barko pa. Hindi pa dumadating. Mamaya na ang showing mo. Opo. Tanghali. Mamaya na yung showing eh. Siyempre, magagalit ang tao, di ba?
Naku, sasabihin ko, boss, baka naman meron dyan. Medyo pamerienda, di ba? Sasabihin ko, ay, teka, meron palang isang kopya dito, pambagyo. Ito na muna sa'yo, di ba? Yan, mga diskarte. Ano mo ng Pinoy, di ba? Kailangan diskarte ka. Yun, magkakaroon ka ng kopya. Pero ang galing po, no? Kasi kahit kumbaga, syempre po, para makapagpatayo rin ng sinehan, kumbaga capable din po yung father nyo. Pero, Utang yun, utang. opo, pero pinagtrabaho nyo kayo, no? Oo naman. Opo. Pagkatapos, yung tinatawag, pagka nasira yung projector noon, yung ilaw, Opo. parang welding. Yung welding rod, yung tawag namin, carbon. Dalawang pinagdudugtong na gano'n yung positive-negative. Opo. Liliwanag yun, kaya may reflector kang ganyan. Yun ang babato. Hindi kagaya ngayon, bumbilya na di ba? Ang hirap noon kasi habang nandun ka sa projector room, yung usok, very noxious. Pero wala kailangan di ba? Natuto akong mag-splice ng pelikula. Opo. Kaya kung hindi nyo inabot yung may lalabas na bilog, habang nanonood ka ng sining ganyan, biglang may lumalabas na bilog dun sa screen. Ibig sabihin, yun ang first ilabas ng bilog na yon, umanda ka na. Kasi pagdating ng second bilog, isi-switch mo dun sa kabilang projector. Lipat na. Kita mo. Ngayon hindi na di ba? Ano na lang, Digital, madali lang. tawag dito, micro SD na lang ang ngayon. Ganun. Kaya sabi ko nga sa'yo, ang pinaka-ayoko talaga sa aking mga naging kalaban sa politika, natawagin nila akong elitista. Opo. Because I grew up sa looban sa Manila. I grew up sa Manila, sa Malate, na ang kwarto ko katabi ng San Andres Street tapat nung playground. Pagka mga 2 or 3 in the morning, may gaganyan sa pintana ako. Pag dungaw ko ganyan, mga kabarkada. O pare, bakit? Pare, nakulong si daddy ko nasa police di ba? Puntahan, baka naman pwedeng puntahan ng ninyo sa Presinto 5, sa UN Avenue. Doon naman palagi dinadala. Di sasabihin ko, sige, gigising ko, daddy. Bagaan siya, sabi gano'n. Sige, punta ako sa daddy ko. Dad, punta naman natin si paring gano'n at nakulong daw, bagaan siya. Daddy ko naman, willing din tumulong. Punta kami. Di pagdating namin sa presinto, sasaludo yung desk officer. Colonel mo siya noon Nang gabi po. Bakit po kayo nandito? Nandyan yung ganito yung kaibigan ng anak ko na hinuli raw sa bagansya. Naku sir, huwag niyo nang pakialaman yan. Bakit? 3 sinaksak niyan. Ay! Di sasabihin ko doon sabi niyo bagansya. Pagka sinabi ko ganyan, di kayo pupunta diba? Opo. Grabe yan ang experience ko. Minsan tatawag. Sasabihin, pare, punta natin si Boy Taga. Naalala ko rin, si Boy Taga. Bakit? Andun. Pinunta namin sa tabi ng Aurora. Opo. Aurora Elementary School. Opo. Tali ng alambre. Tsaka dito, sinalvage. Ganyan ang kinalaki. Kinalakihan niyo po. No? Kaya pag sinasabi nilang elitista Opo. hindi ako elitista. Sasabihin nila mayaman ako. Hindi, yung yaman, kung ano man yung meron, pinagtrabahuhan yun. Opo. Totoo. Diba? Kaya, sabi ko nga, bakit nyo pipintasan ng isang tao na mayaman? Walang taong gustong maging mahirap. Opo, totoo yun. Diba? Opo. Mas proud ka, mahirap ka? Opo. Diba? There is nothing wrong with being mayaman. As long as decente naman ang pagkayaman mo. Totoo po. Pagkatapos yung sasabihin nila na elitista ka. Teka, Opo. lumaki ako sa Manila Tsaka yun din po yung parang yun din po yung, kasi syempre po ako medyo lumaki rin ako sa, hindi naman relatively middle class po na business family rin. So, minsan po nasasabihan ka na, di sa'yo, naging madali kasi ganyan, naging madali. Kunyari po ako, nung nagninegosyo ako, nung nagsisimula ako, alam ko yung hirap ko. Yes. So, para pag nasasabihan po na gano'n na parang madali na para sa'yo, parang ang daya kasi parang, alam mo yung pinaghirapan mo, pero nadi-discount agad ng tao. And at the same time, parang may animosity kayo sa nagkaroon ng comfortable life. Bakit pinalalabas yung kasalanan? Opo. Pag kayo pa nagkaanak, gusto nyo bang lumaki yung anak nyo sa hirap? Di ba? Di ba gusto mo rin naman pagandahin yung buhay? Parang ako, thankful na lang ako sa magulang ko kasi nagtrabaho sila. Pero hindi naman po namin tinitignan yun. Hindi naman po lahat kasi meron ding mga naging spoiled. Pero ang dami ko rin po nakilala na lumaki rin sa magandang buhay. Pero hindi sila naging entitled. Yung mas nakita lang nila yung value na, ito yung ginawa ng magulang ko.
para ma-reach namin itong comfortability nito. So alam nila na ito yung kailangan kong paghirapan para makagawa ko ng sarili kong buhay. Yes. So yun po yung parang ano ko na minsan po kasi sa society, laging poor against rich, hindi naman ganoon ang buhay. Balik po tayo sa pagiging sa paggulang. Ano po ba yung mga technical philosophies nyo sa pagpapalaki po ng anak nyo? Oh, well, number one is, syempre, sipag. Kasi nanay mo masipag. Opo. Diba? Yun ang in-emulate nila eh. Kaya kami pagka nasa kotse kami, 4 kami, silang tatlo nag-uusap, nag-drive lang ako. Kasi kasi isa negosyo nila eh. So they relate to each other. So tuwan-tuwa ako noon. Kasi that means, pare-pareho silang nagtatrabaho. Opo. Pare-pareho silang nagsisipag. Alam mo yung panganay namin, hanggang alas 3 ng umaga, nagtatrabaho yun. Because ang dealings niya kasi, foreign. Opo. Kung kailan tulog ang Pilipinas, gising ang kausap niya. Si Bettina naman, before she got married, nandito siya every day. Ngayon nakatira na siya sa Makati. Opo. Pupunta pa siya dito because she works, Opo. di ba? Pwede yung iba nga nagzo-zoom lang, di ba? Hindi, pero siya physically she comes here. Opo. Kasi nanay nila masipag Kitang-kita po eh. Opo. Isang beses nga, nagkaroon kami ng diskusyon yan eh. Sabi ko, the Opo. reason ka kung bakit kuminsan natataranta, sa dami ng ginagawa mo. Sipin mo, may balay pa siya. Bali? Oo. Kasi yung posture, di ba? Opo. Strengthening ng bones. Opo. Pagkatapos naging presidente pa ng BNI. Opo. Pagkatapos, eto pa. Pagkatapos, ano pa ba yung yung WOFEX pa ngayon. Opo. Kasi, ngayon linggo yung sabi ko, kaya kung minsan hindi na kita kinakausap eh. Sabog ang utak ko eh. Diba? Ang dami. Baka mag-away lang kami, kaya quiet na lang ako, di ba? Opo. Kaya nga sabi mo, power couple. Couple lang ako, power. Pero nakita ko po talagang, kasi kung paano nyo rin po talaga paano nyo lang tinuturo yung company po ng wife nyo, talagang kitang-kita ko po na parang, hindi po yung tuwan-tuwa ako sa inyong dalawa, kasi parang kitang-kita ko po na kahit po, syempre, nasa edad na rin po, parang mahal na mahal niyo po talaga yung isa't isa na Nagtsatsagaan kami. Kaya parang, pero po sa family dynamics naman. Kasi po, kayong tatay, nasang side po ba kayo? Nasa disciplinarian kayo? O kayo yung... Disciplinaryan. Hindi ako naniniwala sa yung hindi mo tuturuan ng anak mo. Opo. Hindi. I have always been a disciplinarian. Alam ng anak ko yan. Actually nga, di may anak na rin siya ngayon. Alam mo, narinig ko siya isang beses nagkikwento, di ba? Alam mo yung ginagawa ng daddy sa akin? Ginagawa ko ngayon kay Javi dun sa anak niya. Kasi noon, pag nagbi-misbehave, stand in the corner siya. Opo. Huwag kang alis yan. Face the wall. No. Huwag kang alis yan. Pinakamahirap sa malikot na bata yung patigilin mo sa isang sulok eh. Di ba? Hirap yun. Ano yung ginagawa niya sa anak niya? Kasi nakita niya yung value Opo. of disciplining your child. Opo. Pagdating naman po sa kayo, ano po yung greatest lesson na natutunan niyo sa mga magulang niyo po? Well, syempre, humility. You have to be humble always. Hindi mo, kasi palagi naman nila sinasabi yan eh. Kung mayabang ka, may mas mayabang sa'yo. Kung matapang ka, may mas matapang sa'yo. So you always have to remember na do what you have to do, but remember always na grounded ka pa rin. Alam mo pa rin where you stand. Diba? Kasi pagka masyado ng mayabang ka and you experience failure, hindi mo maintindihan how to get over it. Diba? Pero the moment you realize na, teka, baka may makatapat ako, nag-iisip ka na. Pag nakatapat mo yun, eto diskarte ko, di ba? Gusto ko lang po ulit i-commend yung, kasi siyempre, nagkakwentuhan na po tayo matagal-tagal. Yung humility nga po, ramdam na ramdam ko sa inyo. Kasi unang-una po, nung pagdating namin dito, nung tinuloy nyo kami, you're always talking about your wife, your daughters, your offsprings po. Tapos, kahit po dito sa interview natin, kasi po, mapapansin mo yan eh. Pagka minsan, pag medyo self-absorb yung kausap mo, ako, kasi ako ganito. Bira ko po narinig sa inyo yung ako kasi, ako. Parang kadalasan po is more, Dasmariñas, yung trabaho, yung wife ko. Nakakatuwa po yung gano'n. Kasi ano mo, sooner or later naman, lahat naman tayo mawawala. Diba? So it is always, ang importante palagi doon is, ano yung na-impart mo? Ano yung naiwan mo? Diba? So, no matter how famous you were, no matter how rich you were,
darating yung time, mawawala ka rin di ba? At memory ka na lang, Opo. di ba? So, ang importante doon, yung lessons na iniwan mo. Di ba? Opo. Kasi, sasabihin, kaya ka ganyan kasi anak ka ni ganun. Opo. Di ba? Kaya ka naging ganyan. Dahil anak ka ni ganun. Di ba? Ang ganda po. Ano naman po? Kasi po, syempre po kayo, kakaretire nyo lang po sa public service. So, panigurado po, nung stint nyo po, may mga dumarating na mga kabataang politicians. Ano po nakita nyo pinagkaiba sa style of governance nung batch nyo po, tsaka sa mga bagong sibol po? Maraming bata ngayon sa politika. Opo. Napakadami. When we were young, ang lolo ko noon, president siya ng Liberal Party dito Opo. Politiko kasi nga. Pag nakaupo na kami sa dining table at may dumating na bisita, sasabihin ng lolo ko, "Oy mga bata, tayo kayo. May bisita tayo. At doon kayo, usapang matanda to." Okay. Di ba? Ngayon iba na. Usapang bata na. Balik. Usapang bata na. Di ba? Kaya ako naman, I really don't look at it sa age. I look at it more on the opportunity has been given to you. Do good. I will go back to that. Diba? Do good. Nandiyan ka na Diba? Nandiyan ka na Hindi naman binigay sa lahat ng tao yan Diba? Kaya, perform ka. Kasi maraming nakatingala sa iyo Diba? Totoo po. Sir, kung ano naman po, medyo last few questions na po. Kung may tatanong ko lang po, sir, kung meron po kayong 3 rules to live a good life, ano po yung mga yan? Live simply. Number 1. Know where you are always. Kasi, alam mo, ang buhay pagka you live beyond your means, mahirap yan. Utang kaliwat kanan, hindi ka na makabayad, di ba? Ganun yan. So, always know where you are. Yeah? Where you stand. Kung ang pamilya mo ganito, be happy with that. Do not live beyond that. Kasi ikaw rin mahirapan Di ba? And then another is always look after your family. Kasi they will always look up to you Di ba? So pag binalik mo yun, i-reciprocate mo sa kanila yun, maganda yung samahan ninyo. Di ba? Iniisip nila na adya palagi yan. Hindi mawawala yan. Ikaw ang timon Di ba? So no matter what happens, meron silang babalikan. Ako, nung namatay father ko noon, meron akong naalala kamag-anak. Noon, pag buhay ang tatay ko, tatawagan ko. Sino nga ba yung ganun? Sasagutin. Si ganyan yan, si ganyan. Nung namatay, doon ko na-realize na wala na father ko. Teka, matawagan dad. Ay, wala na nga pala. Di ba? Because you grew up always feeling na andyan siya palagi. Maaasahan ko si tatay. Maaasahan mo palagi. Timon di ba? Opo. Siya yung taga-direct kung saan ka pupunta. Di ba? And then, ano pa yung isang carry on. Carry on ka. Kung ano man yung ipin-impart namin sa inyo, ipasa mo rin sa anak mo. Diba? Kasi tinuro naman namin sa inyo maganda Opo. Diba? So, kung ano man yun, ganyan naman ang isang pamilya, diba? Generations by generation, you pass on whatever you learn. So, impart mo. Tinuruan namin ikaw na magtrabaho, turuan mo rin anak mo magtrabaho. Tinuruan namin kayo maging masipag, turuan mo rin maging masipag. Kasi kung hindi, parang walang saysay. Opo. Parang baliwala yung pagpalaki namin sa inyo kung hindi mo may papasa sa anak mo. And by doing so, sinestrengthen mo yung pamilya natin. Opo. Because by generations, Opo. napatibay mo. Totoo. Diba? Yung third advice naman po. Third na yata yun. Third na ba? Third na yata yun. Diba? Oo. Ano naman po, ito po, madalas ko po tanongin talaga to kasi madalas po, kunyari, usapang business, usapang success, laging napapag-usapan yung nitty-gritties ng business. Pero ito po ang lagi kong tinatanong. Para sa inyo po, what is the meaning of life and the Meaning. purpose of life? Well, I will always go back to happiness. Diba? Kasi meaning of life is, kailangan palagi kang, you always aim for happiness. Opo. Kasi sabi ko kasi, ang buhay naman, limited yan diba? So the limited time you have in this world, always be happy. Diba? Siyempre, failures and disappointment
comes your way din. Wala naman taong hindi disappoint. Wala ring hindi nag-fail, di ba? Pero if you aim for happiness palagi, in general, it encompasses everything. So the meaning of life palagi is happiness. Opo. Actually, it's not material things. It comes and go. Bago cellphone mo ngayon, next year, laos na yan. Opo. Di ba? Bago kotse mo ngayon, next year, laos na yan. Pero yung happiness, it will always be there. Opo. Di ba? Pero para sa inyo po ba, kunyari yung usapang happiness po? Kasi minsan, yung mga tao, kaya sila malungkot kasi yung circumstances nila, Yes. pinapalungkot sila. Yes. Pero po, parang na-vibes ko po dito sa sinabi nyo, is happiness a decision po? Oh, yes. It's up to you. It's up to you. Sabi ko nga sa iyo, maring nakatira ka sa barong-barong, pero happy ka. Di ba? Pwedeng nakatira ka sa mansyon, pero hindi ka happy. Di ba? Marami tayong ganyan. Ilan na yung mga kilala nating may sinasabi sa buhay na magugulat ka, nag-suicide. So isipin mo, yaman-yaman ito. Lahat ng resource, nag-suicide. So, the main reason was he was not happy. He or she was not happy. Kaya he or she decided to end their life. Di ba? Kasi hindi ako happy. Malungkot ako, depressed ako. Kaya depression talaga is a very serious matter. Di ba? Kaya it does not mean na porkit mayaman ka or mahirap ka, depression is na hindi darating sa iyo. It comes. Kaya nga, yung magbubukid, masaya siya. Bakit? Nakikita niya yung tanim niya. Malago, maraming bunga. Happy siya. Di ba? Yung manok na alaga niya, dumadami. Di ba? Ay, kung mayaman ka naman, hindi mo naman, financially naman, naghihirap ka na. Dahil ang dami mong binibili, ang dami mong... Doon din po papasok kasi na parang kung na-desisyon nga po yung pagiging masaya. Kasi kung maghahanap ka rin na rason para lumungkot ka, hindi ka rin matatapos makahanap ng rason para ikalungkot mo. Sadness comes. Opo. Sadness comes. Dumarating yan sa lahat ng tao. Opo. Yung nagiging malungkot. It is how you counter or how you get over it. Ako, I will admit, there were times din talaga na disappointments, failures. Dumadating yan. Opo. Kaya lang, syempre, andyan ang pamilya mo. Sila rin naman ang magsasabi sa iyo na, hindi, okay yan, okay yan. Kaya nga sabi ko sa'yo, the bond. The bond with the family is very important. And always the bond of your family will always be happiness. Magkakasama kayo. Happy kayo. Sir, last question na po. No problem. Vice, ngayon po, retired na po kayo. Ang dami nyo na pong na-achieve sa buhay nyo at marami na po kayong iniwan na mga bagay dito po sa Dasma na lang po, sa family nyo and sa buhay po ng mga nakasalumuhan nyo. Pero kunyari po, meron makakapanood na itong video natin in 50 years or 100 years. Mapapanood po siya kunyari ng apo nyo o mapapanood po siya ng mga taga Dasmariñas. Ano po yung mensahe? Ano po yung gusto nyong marinig nila sa inyo po? Dream. Always dream. Kasi, tandaan mo, ang Dasmariñas was only a barrio of Imus before. Opo. So, yung ating mga ninuno dito, dream na Dasmariñas has to stand on its own. Kaya na establish ang Dasmariñas. Hindi tumigil yung ambisyon, yung dream. Kaya nga, yung sabi ko nga, there is nothing wrong with dreaming and there is definitely nothing wrong with ambition. Yes. Diba? Kasi talagang, yun lang naman talaga ang pupuntahan mo eh. Paano ka magsasucceed sa buhay kung hindi ka mag-aambisyon? Opo. Ikaw, nag-ambisyon ka maging podcaster. Opo. Diba? Yung iba, naging ambisyon maging bankero or maging nurse, maging doktor. Kaya ang message ko palagi sa mga tao is, never lose the ambition. Never stop dreaming. Opo. Because even 100 years before and 100 years from now, kailangan ang tao umangad pa rin. Opo. Huwag mawawala yun. Yung determination to be good, to improve, to be better, to be the best. Di ba? Totoo. Yun. Tsaka ano po kung matitignan natin sa history ng society ng buong humanity, lahat po ng mga tao na nakapag-leap forward sa evolution ng tao Yes. is yung mga taong nangarap ng malaki o Yes. yung nag-isip na kahit yung sa tingin ng iba ay imposible. No. Pero sa'yo, di, kaya yan. Kaya yan. Totoo. At saka ako, during pag-graduation, lalo na pag-college, Opo. yung mga courses, isa lang sinasabi ko palagi at the end of my speech.
Kasi kayo, nag-graduate kayo ngayon. So, will be the last time that you will be seeing each other. Kasi marami sa inyo will be going abroad, will be going to different places to seek your fortune. So, if and when you get that fortune, if and when you succeed, bumalik kayo dito sa Dasmariñas, sa bayan na kinalakihan ninyo, na nag-alaga sa inyo, na nag-aruga sa inyo, and impart kung ano man yung natutunan nyo sa kapwa ninyo dito. Because ganyan naman yan eh. Yung teaching always continues eh. Opo. Diba? So kung ano man yung natutunan nyo doon, bumalik kayo dito, ituro nyo sa kapwa nyo. And doon mo nakikita yung continuity ng success. Hindi po yung parang may iwan mong legacy. No? Yes. Opo. Pero yun po, usapang legacy naman po. Ah. Yung, saan niyo pong paraan gustong maalala ng mga tao? Na I did good. Na kung ano man yung natapos ko, kung ano man yung naging career ko, na people will always think of me in a good manner. Na I will always leave a good name. Kasi ganyan lang naman yan eh. Lahat naman ng pag-aari ko, pag nawala ako, hindi na rin akin yan. Pero yung pangalan ko will always be mine. Diba? So I will always treasure yung kung anong tingin ng tao sa akin. Opo. Vice, maraming salamat po sa opportunity na to. Napakasarap po ng kwentuhan natin. Ang dami ko pong natutunan. Ay, di ako rin naman. Kasi bihira rin naman to eh. Yung ganito eh. At saka, this is my first ganito na hindi ako politiko.